Itinapon ng dalaga at ng kanyang ina ang abo ng yumaong ama sa ilog. Ngunit kakaiba, hindi nalungkot ang dalaga sa pagkamatay ng ama dahil dati, napakasama niyang tao. Isang taon ang nakalipas, kakauwi lang ni Suyon nang takpan ng lalaki ang bibig at itinulak siya. Ang lalaking iyon ay ang ama ni Suyon. Matagal nang umalis ang ama ni Suyon, pero bigla siyang bumalik para humingi ng pera sa asawa. Dahil hindi niya nakita ang asawa, inilabas niya ang galit sa anak. Ang kaawa-awang Suyeon ay tinakpan ng kumot at inabuso ng sariling ama. Duwag ang ina ni Suyeon, kaya tumayo lang sa labas ng bintana at sumilip nang hindi nagpakita. Mabuti na lang, may konsensya pa ang ina, kaya tumawag siya ng pulis para arestuhin ang mapang-abuso. Mabilis na dumating ang pulis para kunin ang ama at dalhin si Suyeon na nasa koma sa ospital. Isang taon ang lumipas, sa kasamaang palad, namatay ang ama ni Suyeon sa bilangguan. Ang bangkay ng ama ni Suyeon ay sinunog at ibinigay sa pamilya para ilibing. Itinapon ng ina ni Suyeon ang abo ng asawa sa ilog. Sa wakas, di na kailangang matakot si Suyeon at ang kanyang ina. Walang ekspresyon ang mukha ni Suyeon. Hindi siya nalungkot sa pagkamatay ng ama, pero di rin masaya sa inang ganoon. Napakalaki ng mga kahihinat ng iniwan ng kanyang ama. Inosente si Suyeon at ina, pero iniiwasan sila ng lahat. Hating gabi, di makatulog si Suyeon kaya nag-swing sa parke. May batang kasing edad ni Suyeon na di rin makatulog, kaya naglaro rin doon. Si Jungwoo ang bata, mayamang binata na nag-aral sa Amerika noong bata pa. Kahapon lang bumalik sa Korea si Jungwoo. Dahil lumaki sa ibang bansa, napaka-extrovert ng ugali ni Jungwoo. Patuloy na nagpakilala si Jungwoo at nagtanong tungkol kay Suyeon, ngunit tahimik lang siya. Hindi siya sumagot dahil sanay na sa malamig na pakikitungo ng mga tao sa paligid niya. Ang dahilan ay dahil si Suyeon ay anak ng isang mamamatay tao. Nang may unang nagbukas loob sa kanya, nagulat si Suyeon at nakatayo lang sa ulan. Nang tawagin siya ni Jungwoo para magkanlong, saka lang siya nakabawi. Tumakbo agad si Suyeon pauwi at masayang sinabi sa nanay niya na may gustong maging kaibigan niya. Pagkatapos, mabilis siyang kumuha ng payong para kay Jungwoo. Natuwa si Suyeon nang sabihin ni Jungwoo na babalik siya bukas para ibalik ang payong. Ang love story ng dalawa ay nagsimula sa gabing ito ng tag-ulan. Pauwi, dahil luma na ang payong, inayos ito ni Jungwoo ng ilang beses. Dahil dito, nabasa ang kanyang damit. Kinabukasan, maagang nagpunta si Suyeon sa tagpuan para makita ang kanyang unang kaibigan. Gayunman, naghintay siya magpakailanman, ngunit hindi pa rin dumating si Jungwoo dahil dumadalo si Jungwoo sa libing ng kanyang lolo. Napakakomplikado ng sitwasyon ng pamilya ni Jungwoo. Ang lolo ni Jungwoo ay may isang anak na lalaki, si Han Dae-gyun. Si Han Dae-gyun ay ama din ni Jungwoo. Gayunman, dahil alam niyang napakalaki ng ambisyon ng kanyang anak, iniwan ng lolo ni Jungwoo ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang asawang si Mrs. Kim at sa kanyang batang anak na lalaki. Hindi ito tinanggap ni Han Dae-gyun. Sinubukan niyang saktan si Mrs. Kim at ang anak nito. Nagpakawala pa si Han Dae-gyun ng isang aso upang bantaan si Mrs. Kim na ibigay ang password ng mga ari-arian. Sa kabutihang palad, nakatakas ang anak ni Mrs. Kim at dahil nasa kamay ng bata ang password, nag-aalala si Han Dae-gyun kaya hinanap niya ito kahit saan. Samantala, si Mrs. Kim ay nakakulong sa isang psychiatric hospital sa ilalim ng mahigpit na bantay. Kinailangan ng yaya ni Mrs. Kim na magbalat kayo bilang isang nurse upang mabisita siya. Iniulat niya na ligtas ang anak nito at naitakas agad bago pa matagpuan ang mga tauhan ni Han Dae-gyun. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Mrs. Kim at siya ay nagplano kasama ang yaya. Binalak nilang kidnapin ang anak ni Han Dae-gyun na si Jungwoo. Dati, dahil sa gulo ng pamilya, ipinadala ni Han Dae-gyun si Jungwoo sa ibang bansa. Ngayong lihim na bumalik si Jungwoo, hindi naganap ang plano ni Han Dae-gyun. Pero hindi sinisi ni Han Dae-gyun ang anak dahil ito lang ang mahalaga sa kanya. Nakinig ang madrasta ni Jungwoo, nararamdaman ang banta sa kanya. Alam niyang tagalabas lang siya at kay Jungwoo lang ang pagmamahal ni Han Dae-gyun. Abala si Jungwoo buong araw sa libing ng kanyang lolo. Nang umuwi si Jungwoo, naalala niya ang lakad nila ni Suyeon at nagmadaling umalis. Naghintay si Suyeon buong araw sa parke pero hindi dumating ang kaibigan niya. Pauwi, may nakita siyang batang may lagnat at nakakulong sa bahay. Nagtanong si Suyeon tungkol sa bata. Hindi inaasahan, ang batang iyon ay anak ni Ginger Kim. Lumitaw din ang yaya at pinaalis si Suyeon. Kinabukasan, pumasok si Suyeon sa paaralan. Gaya ng dati, pinuna at pinagtsismisan si Suyeon ng mga kaibigan. Ang pulis na pinilit si Suyeon na masaksihan ang lahat ay labis na nakaramdam ng guilt dahil alam niyang mali ang ama ni Suyeon. Hindi pumatay ng sinuman ang ama ni Suyeon. Ang ama ni Suyeon ay isang lasenggo lamang. Dahil sa pressure ng publiko, kinailangan ng pulis na maghanap ng kapalit para sa sentensya at ang napili ay ang ama ni Suyeon. Nagkataon na lumipat din si Jungwoo sa paaralan ni Suyeon. Dala niya ang dilaw na payong, umaasang mahanap at maibalik ito sa may-ari. Nang makitang may grupo sa paligid ng cooking room, curious na lumapit si Jungwoo. Nakita niyang nasa loob si Suyeon. Ayaw ng mga estudyante na mag-aral kasama ang anak ng mamamatay tao kaya hindi sila pumasok.
Narinig ni Suyon ang lahat ng tsismis. Nang dumating ang guro, agad humingi si Suyon ng pahintulot pumunta sa klinik dahil sumasakit ang tiyan. Nang umalis siya, saka lang naglakas loob ang mga estudyante na pumasok sa practice room. Nagulat si Jungwoo nang marinig na tinatawag ng iba si Suyon na mamamatay tao. Hindi kayang harapin ni Jungwoo si Suyon na labis na ikinasama ng loob nito. Sa PE, dahil magaling siya sa basketball at bagong lipat, naging target si Jungwoo ng pang-aapi ng mga pasaway. Mabuti na lang at dumating si Suyon sa tamang oras. Takot na takot ang mga ito kay Suyon dahil akala nila may dugong mamamatay tao ito gaya ng ama, kaya umalis sila. Pero ayaw mapahiya ni Jungwoo, kaya tumayo siya at hinarap ang mga batang lalaki. Dahil dito, binugbog si Jungwoo ng grupo ng mga batang lalaki. Nang makitang binubugbog si Jungwoo, naalala ni Suyon ang ama na tinakpan siya ng kumot at binugbog. Dahil dito, nagsimulang bumigay si Suyon. 2 tao na lang ang natira sa basketball court, isa'y binugbog, isa'y nagpanik. Nang umalis sila, bumubuhos ang ulan. Gusto ni Suyon bigyan ng payong si Jungwoo, pero tumanggi siya. Sinabi ni Jungwoo, ayaw kong makipagkaibigan sa mamamatay tao. Umiyak si Suyon, nagpaliwanag na wala siyang pinatay. Nagkasundo silang magkunwaring di magkakilala. Pinili nilang mabasa sa ulan. Umupo si Jungwoo sa swing para kalimutan ang unang kaibigan sa Korea. Ngunit napagtanto ni Jungwoo na sumobra siya. May magandang edukasyon siya pero inihalin tulad ang tao sa kalagayan. Pumatay ang ama niya, bakit siya ang sisihin? Kaya agad tumakbo si Jungwoo para hanapin si Suyon. Nakakita si Jungwoo ng mga tiyahing nag-aaway. Kasama si Suyon sa kanila. Galit ang kapitbahay sa pamilya ni Suyon, binabato ang bahay nila. Ngayon, di na nakatiis ang ina ni Suyon at nakipag-away sa kapitbahay. Nakita ni Jungwoo si Suyon na nasasaktan, nalungkot din siya. Nahiya si Suyon nang makita siya ni Jungwoo sa kaawa-awang kalagayan, kaya tumakbo palayo. Agad siyang hinabol ni Jungwoo at sa wakas ay natagpuan si Suyeon sa parke. Sinabi ni Jungwoo, maging magkaibigan tayo. Nagulat si Suyon nang marinig ito. Iyon mismo ang matagal na niyang pinangarap. Pagkatapos, kumuha si Jungwoo ng hanger para gumawa ng clip na ibibigay kay Suyon. Si Suyon ay isang napakasimpleng dalaga. Kanina lang siya malungkot, ngayon naman ay lubos siyang masaya. Sa maliit na eskinita, may 2 kabataan na naghahabol sa isa't isa. Ganyan talaga ang kabataan. Sa bahay nila, umiiyak ang ina ni Suyeon sa pulis tungkol sa kanilang kalagayan. Lahat ng ito'y dahil sa kanyang walang kwentang asawa. Lumuhod si Pulis Kim at humingi ng tawad dahil di niya nahanap ang salarin. Dahil sa pagkakamali ni Pulis Kim, ganito na ang sitwasyon ng pamilya ni Suyon. Nagulat ang ina ni Suyon sa katotohanan. Ngunit mas mabuting patayin ang masamang asawa kaysa hayaan siyang pahirapan ang pamilya. Kinabukasan, masayang pumasok si Jungwoo sa paaralan. Pagpasok ni Jungwoo sa silid, nakita niyang pinipintahan ng mga kaibigan ang upuan ni Suyeon. Galit na pinigilan sila ni Jungwoo, ngunit siya'y sinuntok. Nasaksihan din ni Suyeon ang lahat nang dumating siya. Nang dumating ang guro sa homeroom, naayos na ang lahat. Sa klase, patuloy na sumisilip si Suyeon kay Jungwoo. Pero nang lumingon ito, tinakpan niya ang mukha at tumakbo. Sa recess, hinila ni Jungwoo si Suyon sa isang tabi. Kahapon ay magkaibigan sila, kaya ngayon ay hindi na kailangang magkunwaring hindi sila magkakilala. Ngunit ayaw niyang madamay si Jungwoo, kaya hiniling ni Suyon na huwag silang maglaro sa paaralan. Sa tanghalian, naghagis ng mga tisyu ang mga kaibigan kay Suyon, ngunit tiniis niya ito. Kinuha ni Suyon ang basurahan at pinulot ang lahat ng papel at itinapon. Pagkatapos, ibinalik niya ang karton ng gatas sa nangbuli. Nang makita ang malamig na mukha ni Suyon, hindi siya naglakas loob na kumilos. Wala nang pakialam si Jungwoo, naihiwalay siya ng lahat at hayagang nakipaglaro kay Suyon. Kaya naman, pinuhusan sila ng basura mula sa itaas ng mga masasamang tao. Nadama ni Suyon ang pagkakasala, pero walang pakialam si Jungwoo. Mas gusto ni Jungwoo ang isang kaibigan kaysa maraming masamang tao. Pauwi, sabay silang naglakad. Sa alley, nakita nila ang nasusunog na bahay kung saan nakukulong ang bata. Binaliwala nila ang panganib at pinalaya ang bata. Tumakbo agad ang bata, naiwan ang kwintas na may password sa loob. Kinuha ni Jungwoo ang kwintas, dinala agad ni Suyon at Jungwoo ang bata sa ospital. Sa bahay, labis na nag-alala ang yaya ng mabalitaan. Tumawag din si Jungwoo sa ama para humingi ng tulong sa bata. Hindi alam ni Jungwoo na ito ang taong hinahanap ng kanyang ama. Kahit di kilala ang bata, nagpadala si Han Tae-jun ng tulong sa anak. Samantala, ang yaya'y sabik na suriin ang sitwasyon, ngunit sa ibaba, hinarang siya ng mga tauhan ni Han Tae-jun. Wala siyang choice kundi tumalon sa bakod at tumakas. Pagdating sa ospital, natagpuan ng yaya si Jungwoo. Napag-isip ng yaya na si Jungwoo pala ang taong gustong kidnapin ni Mrs. Kim para kay Han Tae-jun. Ang kwintas na may susi ng safe na may $1 bilyong sa Swiss bank na gusto ng lahat ay nasa kamay ni Suyon. Nang magising ang bata, ibinalik ni Suyon ang kwintas. Dumating din ang yaya, isinakay ang bata sa taxi at umalis. Nang malaman na iniligtas siya ng anak ng kaaway, nagalit ang bata. Samantala, sa bahay ni Suyon, dahil sa masamang reputasyon, dinala siya ng ina sa bahay ni Police Kim.
Dahil sa pagkakasala sa pag-aresto ng maling tao, nangako si Police Kim na maghahanap ng bagong bahay para kina Suyon at sa kanyang ina. Sa hindi inaasahang pangyayari, lumipat ang ina ni Suyon sa bahay ni Police Kim. Dahil dito, labis na nainis ang anak na babae ni Police Kim. Akala niya gusto ng kanyang ama na mag-asawa ulit, kaya labis siyang nalungkot. Dahil lumipat na si Suyon, nang dumating si Jungwoo sa bahay, wala na siya roon. Nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Mabuti na lang at nakita ni Jungwoo si Suyon sa parke. Masayang umupo ang dalawa sa duyan. Bilang magkaibigan, sinabi ni Suyon kay Jungwoo ang lihim tungkol sa mahabang peklat sa kanyang paa. Naiwan ito nang tumakbo siya palayo sa kanyang amang humahabol at nambubugbog sa kanya. Nalungkot si Jungwoo at hinawakan ng peklat para ipakitang hindi niya ito kinamumuhian. Umaasa si Jungwoo na hindi na masyadong mag-aalala si Suyon sa sarili. Habang nag-uusap sila, lumapit ang anak na babae ni Police Kim para mangasar. Ngunit nang makita ang ngiti ni Jungwoo, napahiya siya at tumakbo. Kinabukasan, magkasama sina Suyon at Jungwoo sa paaralan at pag-uwi. Hindi alam ng dalawa na sinusundan sila ng yaya. Sa bus, mapaglarong tumingin si Jungwoo kay Suyon na mahimbing. Bigla-biglang huminto ang bus. Sa biglaan, aksidenteng nadikit ang labi nila Suyon at Jungwoo. Ang halik ng kabataan ay nagpakilig sa puso ni Jungwoo. Pauwi, hindi pa rin makapaniwala si Jungwoo. Hindi makatingin si Jungwoo kay Suyon kaya itinulak niya ito. Nang makitang kumikislap ang ilaw, nais ni Jungwoo itong ayusin. Malapit sa kanila, may kakaibang pakiramdam na lumitaw. Sakto namang dumating si Police Kim galing trabaho. Nakita ang binata, pinisil ni Police Kim ang tainga ni Jungwoo, parang ama. Nang maintindihan, inimbitahan ni Police Kim si Jungwoo sa hapunan. Mabuting tao si Police Kim. Handa siyang alagaan si Suyon at ang kanyang ina. Itinuturing din niya si Suyon na parang sariling anak. Binilhan ni Police Kim si Suyon at anak ng parehong coat. Sa kainan, nakatingin si Jungwoo kay Suyon at ngumingiti. Kaya pinisil ni Police Kim ang kanyang tainga ulit. Pagkatapos, tinuruan ni Police Kim si Jungwoo ng self-defense. Nag-usap sina Suyon at anak na babae ni Police Kim. Tinanggap ng anak ni Police Kim si Suyon bilang pamilya. Ang 5 tao'y naglalaro, parang masayang pamilya. Pagkatapos, hinatid ni Police Kim si Jungwoo pauwi. Naging malapit sila sa loob lang ng isang gabi. Pero minamata ni Han Tae-jun si Police Kim. Napahiya si Jungwoo. Mabuti na lang, hindi ito pinansin ni Police Kim. Pinakiusapan niya si Jungwoo na pumasok agad sa bahay. May nakitang kakaibang kotse si Police Kim sa harap ng bahay. Tatanungin sana niya nang bigla itong umandar palayo. Mabutit na itala ni Police Kim ang plaka ng kotse. Sa loob, binantaan ni Han Tae-jun si Jungwoo tungkol sa pakikisama. Labis itong ikinalungkot ni Jungwoo, ngunit agad siyang sumaya nang kausapin si Suyon sa telepono. Tila nagkagusto si Jungwoo kay Suyon, at nagustuhan din ni Suyon ang unang batang pumasok sa kanyang tahimik na mundo. Nagdala si Jungwoo ng tawa at init sa buhay niya. Nang umulan muli, tumakbo sila para magkita, ngunit sa daan, dinukot si Jungwoo. Si Suyon, nakakarating lang, ay nakasaksi sa lahat. Dahil nakita ni Suyon ang mukha ng kidnapper, dinukot din siya nito. Dinala silang dalawa sa isang mamasamasa at sirasirang lugar. Nang mabalitaan, agad pumunta ang yaya para ipaalam kay Mrs. Kim. Si Mrs. Kim ay nakipagkita kay Han Tae-jun at ginamit si Jungwoo para pilitin siyang palayain si Mrs. Kim. Ngunit tumanggi si Han Tae-jun na makipag-areglo. Nagpadala siya ng tao para harapin si Mrs. Kim at siya mismo ang naghanap sa kanyang anak. Nakatanggap din ng balita ang yaya sa ibaba na darating ang pulis dahil ang batang dinukot niya ay inampon ng pulisya. Naging magulo na ang sitwasyon. Natagpuan ni na Jungwoo at Suyon ang basag na bote. Nagtinginan sila at tahimik na naghiwalay sa isa't isa. Biglang lumitaw ang kidnapper. Pinutol din ni Suyon ang lubid kaya humawak ng patpat para ipagtanggol ang sarili. Ngunit brutal na binugbog ng kidnapper si Suyon. Kinaladkad ng kidnapper si Suyon sa sulok at ginahasa siya. Nakalag din si Jungwoo, pero sa halip na tulungan si Suyon, tumakas siya dahil sa takot. Habang nakatingin sa pag-alis ng minamahal, nadurog ang puso ni Suyon. Hinabol ng dalawang kidnapper si Jungwoo, pero mabilis silang nawalan ng bakas. Nakakita si Jungwoo ng phone booth at tumawag kay tatay. Hiniling na pumunta sa bodega para iligtas si Suyon. Sa oras na iyon, natagpuan ng dalawang kidnapper si Jungwoo. Galit sila at pinugbog si Jungwoo. Maya-maya, natagpuan ni Han Tae-jun ang lugar. Nakatakas ang isa sa mga kidnapper. Napilitang akitin ng isa pa si Nani na dumating. Sa daan, naabutan ni Yaya si Suyon na tumakas. Alam ng Yaya na nakita ni Suyon ang mga kidnapper, kaya gusto nilang patayin siya. Sa bodega, nililinis na ng mga tauhan ni Han Tae-jun ang lahat. Nang dumating si Police Kim, nasunog na ang lahat. Kasabay nito, dinala si Jungwoo sa bahay. Nakiusap siya sa ama na iligtas ang kaibigan. Nagkunwaring pumayag si Han Tae-jun, pero wala siyang pakialam sa estranghero. Nakakulong si Jungwoo, pinahihirapan ng konsensya. Kinabukasan, hindi nakita si Suyon, kaya hinanap siya ng ina. Kahit masama ang ina ni Suyon, mahal pa rin niya ang anak. Sa bahay nababaliw si Jungwoo sa guilt. Dahil kay Jungwoo, naaresto si Suyon. Bakit duwag na tumakas si Jungwoo noon? Sira ang isip ni Jungwoo, tila nawala ng kaluluwa. Nang marinig ang ina ni Suyon sa baba, lalo siyang nakaramdam ng guilt.
Inakay ng ina ni Suyon ang guwardya para makapasok ang anak ni Officer Kim. Tumakbo ang anak ni Officer Kim sa kwarto, pero tahimik lang si Jung-woo. Nang ipakita ang diary ni Suyon, doon lang niya nalaman ang nararamdaman nito. Sa sandaling iyon, lalo pang bumigat ang konsensya ni Jung-woo. Habang binabasa ang diary, naalala niya ang masasayang alaala nila. Kung pwede lang bumalik, hindi na sana niya iniwan si Suyon. Bawat alaala'y nagpapahirap sa puso ni Jung-woo. Sa panig na ito, sinuway ni Police Kim ang utos ng hepe at naghanap ng tulong para hanapin si Suyon sa lahat ng dako. Alam ni Police Kim na kasangkot si Jung-woo sa insidente, kaya pumunta siya sa bahay nito para dalhin sa himpilan ng pulisya. Kusang loob na sumama si Jung-woo sa mga pulis. Samantala, natagpuan ng mga tauhan ni Han Tae-jun ang pangalawang kidnapper. Sa kabilang banda, hindi dinala ni Police Kim si Jung-woo sa himpilan, kundi sa isang tahimik na lugar para sabihin ang lahat. Inihayag din ni Police Kim na hindi mamamatay tao ang ama ni Suyon dahil sa kapabayaan ni Police Kim na pahamak ang ama ni Suyon. Parehong nakaramdam sila ng guilt para kay Suyon. Sa bahay nangungulila ang anak ni Police Kim at ang ina ni Suyon. Ang pagkawala ni Suyon ay nagdulot ng lungkot sa lahat. Sa wakas, natagpuan ni Police Kim ang kinaroroonan ng kidnapper. Lihim niyang sinundan ito at nakarating sa taguan ng rapist. Galit na binugbog ni Officer Kim ang dalawang salarin. Ang rapist, may mayabang na mukha, umaming ginahas at pinatay si Suyon. Nang marinig ito, galit na sinipa ni Officer Kim ang mamamatay tao. Agad na inaresto ni Officer Kim ang salarin at dinala sa crime scene. Maraming tao ang nagtipon-tipon sa paligid. Ang ina ni Suyeon ay nalulungkot at nawawala sa sarili. Galit na tinanong niya ang salarin kung bakit ginawa yon sa 15 anyos. Hindi makapaniwala si Jung-woo. Tumakbo si Jung-woo sa lugar kung saan unang nakita si Suyon. Inisip ni Jung-woo na naghihintay pa rin si Suyon doon. Bigla, naalala ni Jung-woo ang kakaibang kilos ng kanyang ama. Tumakbo si Jung-woo pauwi at nahanap ang telepono ng kidnapper. Kasabay nito, tumunog ang telepono. Tumawag si Suyon. Nalaman na si Suyon pala ay nasa bahay ng nani. Nagmakaawa ang bata sa yaya na iligtas si Suyon dahil nailigtas na niya ito noon. Nang marinig ang boses ni Suyon, napaiyak si Jung-woo. Gusto ni Jung-woo iligtas si Suyon pero kinuha agad ni Han Tae-jun ang telepono at sinira. Dahil dito, tinalikuran ni Jung-woo ang kanyang ama. Kinuha ni Jung-woo ang talaarawan ni Suyon at umalis ng bahay. Sa istasyon ng pulisya, hindi naniwala si Officer Kim na ginahas at pinatay si Suyeon, kaya nagwala siya. Inisip niya na kapalit lang ang pumatay at nasa dilim pa ang tunay na salarin. Ngunit hindi pinayagan ng superior si Officer Kim na magpatuloy ng investigasyon. Sa halip, inutusan siya ng superior na tapusin agad ang kaso. Sa oras na yon, natatakpan ng mga bendahe ang mukha ni Suyeon. Plano ng yaya na iwanan ang bata at si Suyeon at umalis dala ang kwintas na may safe code. Pero pinigilan ng bata ang yaya dahil siya lang ang may-ari na makakapagbukas ng vault. Iginiit ng bata na isama sila ng yaya, siya at si Suyon. Ipinakita rin ng bata kay Suyon na ayon sa balita, patay na raw siya pero walang naghahanap. Kaya niyaya ng bata si Suyeon na sumama at magsimula ng bagong buhay. Nang maalala ang pag-abandona sa kanya, sumigaw si Suyeon ng matindi. Sa huli, pinili niyang tumakas palayo sa lugar na ito ng sakit. Samantala, inakay ni Police Kim si Jung-woo para hanapin ang dating guro niya. Humingi ng tulong si Police Kim sa mentor at kasamahan para hanapin si Suyeon. Masayang pumayag ang lahat. Siniyasat din ng grupo ni Han Tae-jun ang pinanggalingan ng tawag. Dapat naroon ang yaya at ang susi. Nang oras na yon, puyat si Police Kim sa pag-iimbestiga ng kaso ni Suyeon. Walang tutulugan si Jung-woo kaya sumama siya sa anak ni Police Kim. Nang makita ng ina ni Suyeon si Jung-woo, nawalan siya ng kontrol. Dali-dali niyang sinigawan si Jung-woo. Labis na nakaramdam ng pagkakasala si Jung-woo. Ang nakitang sulat ni Suyeon sa dingding, "Namimiss kita," ay lalo pang nagpahirap sa kanya. Dahil sa walang sawang investigasyon, nakahanap si Police Kim ng mga pahiwatig mula sa yaya. Agad na sinundan ni Police Kim ang yaya patungo sa lihim na taguan. Kasabay nito, sinundan din ni Han Tae-jun ang lokasyon ng telepono. Napansin ng matalinong bata na may tao sa labas, kaya't sininyasan niya ang yaya na umalis. Natuklasan ito ni Police Kim at hinabol sila. Nagmaneho siya pasulong at tumabi sa kotse ng yaya. Nang makita si Suyeon, tinawag siya ni Police Kim ngunit hindi na ito nakarinig. Naghabol ang dalawang sasakyan ng matindi. Sa matarik na daan, hindi nakapreno si Police Kim dahil sa lata ng soda sa pedal. Kaya't ang kotse ni Police Kim ay nahulog sa bangin. Ganoon na lang, iniwan ni Police Kim ang mundong ito magpakailanman. Nakalimutan na ang kaso ni Suyeon. 10 taon ang lumipas ng mapayapa. Sa panahong ito, naging inspektor na ng pulisya si Jung-woo. Ayaw niyang maging mayamang binata lang kaya nagsikap maging pulis. Hinabol pa rin ni Jung-woo ang kaso ni Suyeon. Di naniniwala sa resulta. Hinanap niya ang kriminal para magtanong pero tumanggi itong magsalita. Patuloy nitong binanggit ang nakaraan, sinasadyang saktan si Jung-woo. Nagalit si Jung-woo at pinugbog siya. Dahil dito, pinagalitan siya ng pinuno ng koponan. Hindi ito ang unang beses na binugbog ni Jung-woo ang kriminal.
Galit siya sa mga rapist, kaya sinusuntok niya ang Makita. Sumasakit ang ulo ng pinuno sa mga reklamo. Nang tumawag ang ina ni Suyeon, agad siyang umuwi. Matagal nang sinusuportahan ni Jungwoo sina Suyeon's ina at Hana. Namuhay silang magkakasama, sinusubukang kalimutan ang nakaraan. Hindi pa rin makakalimutan ni Jungwoo si Suyeon. Mayaman pa rin ang pamilya ni Jungwoo tulad ng dati. Lumaki na rin ang nakababatang kapatid ni Jungwoo. Pero pinili pa rin ni Jungwoo ang mahirap na buhay dahil sa pakiramdam niya. Sa Amerika, naging maganda't malakas na fashion designer si Suyeon. Lumaki na rin ang dating batang si Hongjun. Ngunit dahil sa nakaraan, si Hongjun ay may pilay na binti. Mayaman na ngayon ang mag-asawang Hongjun at Suyeon. Bumalik sila sa Korea at sumali sa malaking fashion show. Nawalan ng ilang alaala si Suyeon, di nakilala ang madrasta ni Jungwoo. Di rin nakilala ng madrasta si Suyeon, kaya kinausap niya ito. Pero sa estado ni Suyeon ngayon, wala siyang pakialam sa matanda. Naging matagumpay ang palabas. Umaarangkada ang career ni Suyeon. Pagkatapos ng palabas, hinanap agad ni Suyeon si Hongjun. Nang makita si Hongjun na natutulog sa sofa, umupo rin si Suyeon para matulog sa tabi niya. Pero pagkagising ni Suyeon, nakarating na si Hongjun sa Seoul. Nagpunta pala roon si Hongjun dahil sa kaso ng yaya. Nalunod ang yaya habang lumalangoy dahil uminom ng alak. Ang kasong ito ay nagkataong itinalaga kay Jungwoo para imbestigahan. Pagpasok ni Jungwoo sa nakakandadong silid, nagulat siya sa larawan ng babaeng kamukha ni Suyeon. Pero hindi pa rin niya nakilala si Suyeon. Inisip ni Jungwoo na nagkataon lang iyon. Nagmaneho si Hongjun para makipagkita kay Jungwoo. Dinala ni Jungwoo si Hongjun sa morgue para huling makita ang yaya. Sa oras na iyon, nasa paliparan ng Korea si Suyeon. Dahil maraming masakit na alaala rito, natakot si Suyeon sa lahat. Nagtiwala lang si Suyeon kay Hongjun kaya nagtaksi siya papunta sa villa sa Seoul. Kasabay nito, inihatid ni Jungwoo si Hongjun pabalik sa villa. Nang umalis si Jungwoo, nakita niya si Suyeon na nakatayo sa labas ng gate, binibilang ang ulan. Naalala niya ang babaeng nagustuhan noon, na ganoon din, kaya agad niyang hinabol si Suyeon. Ngunit 10 taon na ang lumipas at nagbago ang mga mukha, kaya hindi nila nakilala ang isa't isa. Pagkatapos ay pumasok si Suyeon sa mansyon. Nagalit si Hongjun dahil tumanggi si Suyeon bumalik sa France at sinundan siya sa Seoul. Ikinuwento ni Suyeon kung paano siya hinabol at tinitigan ni Jungwoo. Narinig ito ni Hongjun at agad na nakaramdam ng panganib. Sa oras na iyon, tumakbo si Jungwoo sa sauna para kumalma. Hindi pa rin makilala ni Jungwoo si Suyeon, pero may pamilyar na pakiramdam sa isip niya. Samantala, sa villa, nakahiga at nag-uusap sina Suyeon at Hongjun. Sa buhay na ito, sila lang ang maaaring umasa sa isa't isa nang walang takot na iwanan. Hindi na rin maalala ni Suyeon ang kanyang nakaraan dahil sa sakit na nagpabura ng mga masakit na alaala. Kinabukasan, pumunta si Jungwoo at ang kanyang koponan sa villa ni Hongjun para ipagpatuloy ang investigasyon. Ngunit sa oras na iyon, si Suyeon lang ang nasa bahay. Nang marinig ang pangalang Jungwoo, nakaramdam si Suyeon ng kakaibang nostalgia pero hindi niya maalala kung sino ito. Ganoon din ang naramdaman ni Jungwoo nang makita si Suyeon, pero dahil sa pagbabago ng mukha nito, hindi niya ito nakilala. Nang tawagin ni Suyeon si Jungwoo, nawalan siya ng kontrol at nagtanong kung sino si Suyeon dahil sa pamilyar na pakiramdam. Sa sandaling iyon, dumating si Hongjun. Pinag-usapan ng tatlo ang kaso. Pero ang mga mata ni Jungwoo ay laging nakatuon kay Suyeon. Tinanong ni Jungwoo si Suyeon kung bakit niya alam bilangin ang ulan. Nawala man ang alaala, nandoon pa rin ang nakasanayan. Kahit si Suyeon ngayon ay hindi maintindihan kung bakit niya nagkaroon ng ganoong ugali. Gusto ni Jungwoo magpatuloy sa pagtatanong. Pero pinigilan siya ni Hongjun. Hindi rin mapigilan ang pag-aalala ni Suyeon sa mga sandaling iyon. Nakita iyon ni Jungwoo. Kaya umuwi na lang siya. Nalungkot kaya uminom si Jungwoo hanggang malasing kasama ang mga kaibigan. Pumunta si Jungwoo sa bodega kung saan sila ni Suyeon dating nakulong. Patuloy na pinahihirapan ni Jungwoo ang kanyang sarili. Kinabukasan ay araw ng paglaya ng rapist. Pinosas ng mga kasamahan si Jungwoo para hindi gumawa ng gulo. Pinalaya na ang rapist. Papauwi siya ng mabangga ng kotse ni Hongjun. Nang makita ang rapist, bumalik ang mga alaala at nag-alala si Suyeon. Nakita ng rapist si Suyeon na nanginginig at ninakaw ang telepono niya. Pagka-uwi, nagkulong si Suyeon sa banyo at binuksan ang gripo. Bumalik sa isip ni Suyeon ang mga alaala ng pagkakidnap sa kanya. Matapos magnakaw ng telepono, pumunta ang rapist sa bahay ni Jungwoo. Nakita ni Jungwoo ang rapist at agad itong sinuntok. Nang sabihing alam niya kung nasaan si Suyeon, tinanggap niya ang bugbog. Umaasa lang si Jungwoo na mahanap ang kinaroroonan ni Suyeon. Malupit na binugbog si Jungwoo. Umalis lang ang rapist nang lumabas si Hana. Nakilala ni Kalihimnam si Hyungjun bilang anak ni Mrs. Kim. Nakilala rin ni Kalihimnam si Suyeon. Kaya tinawagan ni Kalihimnam si Hyungjun para i-blackmail. Pagka-uwi, patuloy na tinawagan at ininis ng rapist si Suyeon. Nanginig si Suyeon sa nakakatakot na boses mula sa nakaraan. Sa sobrang pagod, hindi na nakayanan ni Suyeon. Pumunta siya sa bahay para harapin ang rapist. Pauwi na, hinarang ni Jungwoo si Suyeon. Hinanap ni Jungwoo si Suyeon dahil namimiss niya ito. Itinanggi ni Suyeon ang lahat pero pilit pa rin si Jungwoo. Nang tawagin ni Suyeon si Jungwoo, umiyak siya. Pero hindi umamin si Suyeon na siya yung dating Suyeon. Inaya ni Suyeon si Jungwoo uminom, akala kaibigan lang gusto nito.
Nagsimulang ikwento ni Jungwoo kay Suyon ang kasalukuyang buhay niya at kung paano niya namimiss ang babaeng nasa nakaraan niya. Ngunit hindi makilala ni Suyon na siya pala ang tinutukoy ni Jungwoo. Pagkatapos, hinatid ni Jungwoo si Suyon pauwi. Mabilis na umalis si Jungwoo dahil baka umiyak siya kung magtagal pa. Kasabay nito, may ulat ang pulisya na patay sa bathtub ang kriminal na kakalaya lang kahapon. Nang mabalitaan ito, nagmadali si Jungwoo sa crime scene dahil tanging ang kriminal lang ang nakakaalam kung nasaan si Suyon. Ngayong patay na ang kriminal, nawala na lahat ng pag-asa ni Jungwoo. Muli, ibinaling ng mga kasamahan niya ang lahat ng hinala kay Jungwoo. Si Jungwoo ang may pinakamalaking motibo para sa krimen, kaya hindi pinayagan ng mga kasamahan si Jungwoo na makisali sa kaso. Pero nang walang tao, lihim niyang binuksan ang computer ng kasamahan para kopyahin ang mga dokumento. Paalis na si Jungwoo matapos magtrabaho nang makasalubong si Suyon na papunta sa istasyon ng pulisya para hanapin siya. Lumabas na dumating si Suyon para mag-ulat na may sumusunod at nang aabala sa kanya sa pamamagitan ng text. Napag-alaman na ang taong iyon ay ang madrasta ni Jungwoo. Gusto niyang maging malapit kay Suyon kaya sinundan niya ang bawat kilos nito. Hindi inaasahan, iniulat ito ni Suyon sa pulisya. Labis na nadismaya si Jungwoo nang hindi makilala ni Suyon ang kanyang madrasta. Posible kaya na ang babaeng nasa harap niya ay hindi talaga si Suyon? Pagkatapos mag-ulat, inanyayahan ni Suyon si Jungwoo na maghapunan ngayong gabi. Samantala, sa bangko ni Han Tae-jun, nag-withdraw si Hyung-jun ng malaking halaga. Nagmadaling lumabas si Secretary Nam para kausapin si Hyung-jun dahil siya ang nang-blackmail dito. Di inaasahan, dumating si Hyung-jun para kunin ang pera at ibalik ito kay Secretary Nam. Nagbanta rin si Hyung-jun kay Secretary Nam na huwag galawin si Suyon. Kung nalaman ni Han Tae-jun na taksil si Secretary Nam, hindi siya magiging maawain dito. Paglabas ng istasyon, aksidenteng nakasalubong ni Suyon ang kanyang ina. Sa alaala ni Suyon, buhay pa ang imahe ng kanyang malupit at walang pusong ina. Nang makitang maayos ang buhay ng ina, agad umalis si Suyon. Gabi na, pumunta si Jungwoo sa tagpuan para hintayin si Suyon. Matagal naghintay si Jungwoo sa baba, pero hindi dumating si Suyon. Samantala, kumakain sina Suyon at Hyung-jun sa itaas. Tumaya pa sila kung gaano katagal maghihintay si Jungwoo. Maya-maya, tinawagan ni Hyung-jun si Jungwoo. Kumakain kami ni Suyon. Umalis si Jungwoo nalulungkot. Pagkatapos, pumunta si Jungwoo sa crime scene para mag-imbestiga. Matapos maghanap, natagpuan ni Jungwoo ang address ng kainan ng kriminal. Tumakbo agad si Jungwoo at tinanong ang may-ari, nalaman na bago namatay ang kriminal, hindi niya nabayaran ng bill. Binigyan ng kriminal ang may-ari ng business card, tawagan to para sa bayad na tamaan niya dati ang kriminal. Nakakuha rin si Jungwoo ng impormasyon. Tumakbo siya sa traffic department at nalaman na si Hyung-jun ang bumangga sa kriminal. Nakita rin ni Jungwoo na natatakot si Suyon. Sa pag-alala sa mga pagkakatulad, kinumpirma ni Jungwoo na ang babaeng ito ay si Suyon. Tinala ni Jungwoo ang lumang payong para hanapin si Suyon pero tumanggi siyang aminin na magkakilala sila. Napilitan si Jungwoo na dalhin si Suyon para hanapin ang mga lumang alaala. Nakita rin ni Hyung-jun ang eksena. Gusto niyang bumaba at tumakbo para pigilan sila. Pero wala siyang magawa dahil sa kanyang pilay na binti. Dinala ni Jungwoo si Suyon sa magarbong restaurant dahil kaarawan niya. Pero nang tingnan niya ang menu, nagulat si Jungwoo sa sobrang mahal na presyo. Nang makita ito, kinutya agad ni Suyon si Jungwoo. Galit na itinanggi ni Suyon ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya inihatid na lang siya pabalik ni Jungwoo. Sa daan pa uwi, may lumitaw na alaala si Suyon kasama ang batang Jungwoo. Ngunit si Suyon ay malabo lang na naaalala ang nakaraan. Pagdating sa bahay, ikinuwento ni Suyon ang lahat kay Hyung-jun. Ngayon, siya na lang ang mapagkakatiwalaan niya. Pinayuhan din ni Hyung-jun si Suyon na huwag matakot dahil poprotektahan niya ito. Pagkatapos ng proyektong ito sa Korea, babalik sila sa France para sa mapayapang buhay. Ang proyektong binanggit ni Hyung-jun ay may kaugnayan kay Han Tae-jun. Nais ni Hyung-jun na agawin ang proyektong ito mula kay Han Tae-jun. Si Han Tae-jun naman ay sinisiyasat kung sino ang nakikialam sa kanyang negosyo. Agad siyang nagpadala ng tao para tawagan si Secretary Nam. Ngunit si Secretary Nam ay nakikipagkita kay Hyung-jun para humingi ng pera. Alam niyang mayaman si Hyung-jun, kaya nais niyang mangikil hanggang sa huli. Pumayag si Hyung-jun na magbigay ng 5 bilyong won kapalit ng investigasyon sa mga account ni Han Tae-jun. Sa sandaling ito, tumawag si Han Tae-jun. Hiniling ni Han Tae-jun kay Secretary Nam na ayusin ang pakikipagkita kay Hyung-jun. Umupo si Hyung-jun sa tabi niya at agad pumayag. Dito, matapos mahanap ang babaeng hinahanap niya sa loob ng 10 taon, laging sinusundan ni Jungwoo si Suyon. Kahit hindi siya pinapansin, patuloy pa ring sumusunod si Jungwoo. Wala nang choice, pinahinto ni Suyon ang kotse para makausap siya. Ipinaliwanag ni Jungwoo na sinundan niya si Suyon dahil sa investigasyon ng pulis sa pagpatay. Bago namatay, gumamit ang kriminal ng number sa France, kaya nag-alala si Jungwoo para kay Suyon. Nag-alala si Suyon nang marinig ito. Habang nasa telepono si Jungwoo, umalis si Suyon. Akala niya nakatakas na siya, pero pagpasok niya sa elevator, biglang lumitaw si Jungwoo. Nag-text pala si Hyung-jun kay Jungwoo na pumunta sa bahay, kaya pinapasok na lang siya ni Suyon. Sinabi ni Jungwoo kay Hyung-jun na patay na ang kriminal na sinaksak niya kahapon. Siya ay pinaslang. Nang marinig ito, labis na nagulat si Hyung-jun. Mukhang hindi siya nagkukunwari.
Pagkatapos, binago ni Jungwoo ang usapan. Sinabi ni Jungwoo kay Hongjun na si Suyon ang babaeng hinahanap niya sa loob ng 2 taon. Ngunit, matindi ang pagtutol ni Hongjun at Suyon. Napilitan si Jungwoo na umalis sa istasyon dahil sa kaibigan, pinayagan siyang sumali sa investigasyon ng kaso. Ayon sa pulisya, babae ang suspek dahil sa ginamit na armas pang depensa ng babae. Nagsuot ang salarin ng malaking sapatos para linlangin ng pulisya. Pero hindi pantay ang bigat ng bakas, kaya madaling nahuli. Agad tumakbo si Jungwoo para siya sa atin ng black box ng mga kotse malapit sa bahay ng kriminal. Natagpuan ni Jungwoo ang suspect. Ang likod ng taong iyon ay kahawig ni Suyon. Sa kabilang dako, dumalo si Suyon sa party kasama si Hongjun para makilala ang kapareha. Dahil babalik na si Suyon sa France, binigyan siya ni Hongjun ng kuwintas na may susi ng kaha. Di nakita ni Hongjun si Han Tae-jun dati kaya galit siya ngayon pero tinitiis lang niya. Kasabay nito, sinisiyasat ng pulisya ang numero ng cellphone na nakarehistro sa France. May balita ring kinuha ni Jungwoo ang black box na ebidensya kaya agad itong hinanap ng pulisya. Nang makita ang laman ng black box at maalala si Suyon, hindi makapaniwala si Jungwoo. Hindi maisip ni Jungwoo na si Suyon ang pumatay sa rapist. Para kumpirmahin ito, tumakbo agad si Jungwoo sa party ni Hongjun. Sa kabilang dako, papunta na rin ang pulis doon para dalhin ang suspect. Para di mahuli ng pulis si Suyon, kinuha muna siya ni Jungwoo. Nang malaman ni Suyon na suspect siya sa pagpatay, bumagsak ang loob niya. Dumating na ang mga pulis. Napilitan si Jungwoo na dalhin si Suyon sa istasyon. Nanood si Hongjun ng may matinding lungkot sa puso. Determinado siyang iligtas si Suyon. Sa himpilan, nagtipon ang mga reporter at tao para manood. Para di matakot si Suyon, pinasundo siya sa tagalinis ng tahimik. Sa interview table, sobrang kinakabahan si Suyon. Sa labas dumating din si Hongjun. Tinanong ni Hongjun si Jungwoo kung anong nangyari. Ipinaliwanag ni Jungwoo na nung araw na pinalaya ang rapist, nabangga siya ng kotse ni Hongjun. Pero noon, ninakaw ng rapist ang telepono ni Suyon at kinabukasan, pinatay siya. Hindi rin mahanap ang cellphone ni Suyon. Bukod dito, naitala ng black box ng kotse ang gabi ng pagpatay sa rapist. Lumitaw si Suyon sa ilalim ng kanyang bahay. Ngayon, si Suyon ang pangunahing suspect sa mata ng pulisya. Sa loob, binigyan ng pulis si Suyon ng inumin para kumalma, pero kinukuha pala nila ang fingerprints niya. Pagkatapos suriin, nakita ng pulisya na ang fingerprints ay katulad ng sa nawawalang si Suyon. Matapos ang mahabang pagtatanong, wala pa ring impormasyon kaya pinalaya si Suyon. Buong araw naghintay si Hongjun sa labas para sa kanya. Pagbalik nila, nakasalubong nila ang nanay ni Suyon na nagdala ng pagkain kay Jungwoo. Sa pagtingin sa babae sa harap niya, pamilyar ang ina ni Suyon, pero di sigurado kung anak niya ito. Agad ding umiwas si Suyon sa kanyang ina. Pagka-uwi, di napigilan ni Suyon ang damdamin. Pumasok sa kwarto, nag-lock, at umiyak ng malakas. Parang naaalala ni Suyon ang mga masakit na alaala ng nakaraan. Saglit lang, pero sumasakit ang puso niya. Kinabukasan, muling tinawag si Hongjun sa pulis para magbigay ng pahayag. Kasabay nito, pumunta ang ina ni Suyon sa lugar para kumpirmahin. Nang muling tumingin kay Suyon, napaiyak ang ina sa pamilyar na pakiramdam. Hindi maitago ni Suyon ang emosyon nang makita ang kanyang ina. Nanginig at umiyak siya, at pumasok sa loob ng bahay ang mag-ina. Maaaring di makilala ng iba ang tao pagkalipas ng 30 taon, pero iba ang ina. Nakita lang ang babae, pamilyar agad sa ina. Alam niyang anak niya ito. Sa wakas, naalala ni Ai ang kanyang ina. Umiyak si Ai, inaming siya si Suyon noon, at sinabing labis niyang namimiss ang kanyang ina. Sinabi ng ina ni Ai kung babalik siya bilang Suyon, huhukayin ng media ang nakaraan. Masisira ang payapang buhay ni Ai ngayon. Umalis agad ang ina ni Ai, hindi pinapayagang tawagin siyang inay, magkukunwari siyang hindi kilala si Ai. Nang umalis ang kanyang ina, hindi alam ni Ai ang gagawin. Nakita ni Ai ang naiwang sapatos ng ina, kaya agad siyang sumakay ng taxi para habulin. Kasabay nito, umuwi na rin si Hongjun. Nag-alala si Hongjun na baka iwan siya ni Ai para bumalik sa dating buhay kasama ang ina at si Jungwoo. Nahanap ni Ai ang daan pauwi sa pamilyar na kalsada kung saan sila ni Jungwoo naglalaro noon. Sa unang pagkakataon, naalala ni Suyon ang magagandang alaala ng nakaraan. Lihim na sinundan ni Suyon si Jungwoo sa lugar kung saan unang nagkita sila. Nang makitang masayang naglalaro si Jungwoo, hindi sinasadyang sumunod si Suyon. Masayang kinanta ni Suyon ang dating kanta nila. Bigla, nadiskubre ni Jungwoo si Suyon. Nang matuklasan, agad umalis si Suyon. Agad hinabol ni Jungwoo si Suyon. Ngunit huli na, nakasakay na si Suyon sa taxi at umalis. Dinala ni Suyon ang sapatos ng ina sa tindahan sa gilid ng daan para uminom. Hinawakan at hinaplos ni Suyon ang sapatos. Ipinarada rin ni Hongjun ang kotse niya sa malapit. Nang makitang kumalma si Suyon, natuwa siya. Ngunit nang makita si Jungwoo, agad nakaramdam ng banta si Hongjun. Nang umuwi si Suyon, agad siyang niyakap ni Hongjun. Hindi sinabi ni Hongjun ang nakita niya. Umaasa lang siya na magiging maayos ang buhay ni Suyon. Kinabukasan, muling lumapit ang pulis at ipinakita ang CCTV sa parking lot. Pero sa video,
Di nakita ang mukha ng babaeng nakaitim, kaya di sigurado ang pulis kung si Suyon yun. Bago umalis ang pulis, hiniling ni Suyon sa lalaki na ibalik ang polo ni Jungwoo para sa kanya. Natuwa si Jungwoo nang matanggap ang polo at sulat pasasalamat ni Suyon. Samantala, sa bahay ni Han Tae-jun, dumating sina Hongjun at Suyon para kumain. Gusto ni Han Tae-jun na hilingin kay Hongjun na mamuhunan sa proyekto sa Cambodia. Masayang pumayag si Hongjun. Dati, mahirap to, pero ngayon madaling pumayag si Hongjun, kaya nagsuspetsya si Han Tae-jun. Pero sa huli, pinili ni Han Tae-jun na pagtiwalaan si Hongjun. Pagkatapos kumain, umalis na sina Hongjun at Suyon. Sumama sa kanila ang kapatid na babae ni Jungwoo. Sa usapan sa kotse, nalaman ni Suyon na kapatid pala ni Jungwoo ang batang babae. Pagkababa ng kapatid ni Jungwoo, agad tinanong ni Suyon si Hongjun kung bakit alam niya ang bahay ni Jungwoo at dinala siya roon. Sinabi rin ni Hongjun na gusto niyang ipaalala kay Suyon na sikat na siya ngayong fashion designer. Hindi na ang dating Suyon, kaya wala na siyang dapat katakutan. Hindi na rin dapat bumalik si Suyon sa dating pagkatao niya. Nagalit si Suyon, pero hindi siya nagsalita. Nagsimula siyang malito. Sa istasyon ng pulisya, tiningnan ni Jungwoo ang larawan ng taong nakaitim na may puting tela sa kamay at inihambing sa tagapaglinis, kaya naghinalang sumunod siya. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Jungwoo na maghinala at lihim na sumunod sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, natuklasan siya ng tagapaglinis. Napilitan si Jungwoo gumawa ng dahilan para kumain kasama ang tagalinis at pumunta sa bahay nito. Nang halughugin ng drawer, natuklasan ni Jungwoo ang sandata ng krimen na itinago ng tagalinis. Ngunit sa sandaling iyon, si Jungwoo ay nakuryente ng tagalinis at nawala ng malay. Lumabas na ang mamamatay tao pala ay ang tagalinis, hindi si Suyon. Unti-unting nabubuo ang katotohanan sa harap niya. Nalaman na ang anak na babae ng tagalinis ay ginahasa rin, kaya nawala ng bait at gumawa ng kahibangan. Dahil sa lungkot para sa anak, kinamuhian ng tagalinis ang mga rapista. Kaya nang lumaya ang kriminal, agad siyang pinatay ng tagalinis. Pinaghinalaan din ng pulisya ang tagalinis, kaya nagsimula silang mag-imbestiga. Nang malaman na sinundan ni Jungwoo ang tagalinis, agad humingi ng tulong ang kaibigan niya sa hepe. Bumisita ang kapatid ni Jungwoo, narinig ang panganib at umiyak ng malakas, nagdulot ng gulo sa istasyon ng pulisya. Ang ina ni Suyon sa bahay ay bumagsak din ng mabalitaan. Nahanap ng pulis ang lokasyon ng telepono ni Jungwoo, ngunit sa basurahan, natagpuan lang ang inabandonang telepono. Nabulag na si Jungwoo. Sa oras na ito, nagkamalay na rin siya. Ipinakita ng tagalinis ang kanyang tunay na kulay. Ikinuwento niya ang pagkawala ng anak at binigyan si Jungwoo ng lason para patayin siya. Tinawagan din ng tagalinis si Suyon para makapagpaalam si Jungwoo. Nang marinig ang pamamaalam ni Jungwoo sa tawag, nadurog ang puso ni Suyon. Agad niyang tinawagan ang kaibigan ni Jungwoo para ibalita. Pagkaalam ng impormasyon, agad pumunta ang pulis para hanapin siya. Malapit lang pala sa bahay ni Suyon ang lugar ng tagalinis. Gumamit si Jungwoo ng ilaw sa kalsada para ipahiwatig kung saan siya nakakulong. Nalungkot si Hongjun nang makitang nag-aalala pa rin si Suyon. Ngunit dahil takot na takot si Suyon, hindi pa rin kaya ni Hongjun na iwanan siya mag-isa. Kaya't sinamahan ni Hongjun si Suyon para hanapin si Jungwoo. Samantala, pinaimbestigahan ni Han Tae-jun ang background ni Hongjun at Suyon. Ngunit wala silang nakita dahil nakialam na si Secretary Nam sa usaping ito. Pina-blackmail ni Secretary Nam si Hongjun, kaya hindi pwedeng malaman ang tunay niyang pagkakakilanlan. Biglang pumasok ang batang babae para sabihin kay Han Tae-jun na dinukot si Jungwoo. Kunwari walang pakialam si Han Tae-jun, pero nag-aalala siya ng husto ng mag-isa. Mabuti na lang at natagpuan ng pulis si Jungwoo na nasa koma. Dumating ang ambulansya kasabay ng pagdating ni Suyon. Iniwan ni Hongjun si Suyon sa kotse para di mag-alala, pero nang makitang walang malay si Jungwoo, nawalan pa rin siya ng kontrol at nanginig. Dahil sa labis na pag-aalala, sinundan ni Suyon si Jungwoo sa emergency room. Mabuti na lang, mabait si Jungwoo sa katulong, kaya binigyan lang siya ng pampaturog para makatakas ito. Nang magising si Jungwoo, pumasok si Suyon sa kwarto. Nang hubarin ni Jungwoo ang damit, di sumigaw si Suyon, pero sumigaw ang kaibigan niya. Nakitang ligtas si Jungwoo, tumakbo, at niyakap siya ng kanyang kaibigan. Hindi mapigilan ni Suyon ang matawa sa eksena. Sa oras na yon, pumasok din si Hongjun. Ayaw mawala ni Hongjun si Suyon, kaya hiningi makausap si Jungwoo ng mag-isa. Ipinaalala ni Hongjun kay Jungwoo na iniwan niya dati ang babaeng minahal at tumakas, kaya di siya patatawarin kapag bumalik ito. Ngunit sumagot si Jungwoo na hihintayin niya ito habang buhay hanggang mapatawad siya. Pagkatapos ay umalis si Jungwoo. Ang sagot na ito ay labis na nagpaalala kay Hongjun. Natatakot siya na baka bumalik si Suyon sa kanyang unang pag-ibig. Sa panahong ito, dumating din ang anak na babae ni Kim, ang pulis noon. Nang marinig si Hana at Jungwoo, natanto ni Suyon na sila'y nakatira na bilang pamilya. Kaya bang tinalikuran ni Jungwoo ang mayamang buhay para alagaan ang ina ni Suyon. Nakitang nag-aalinlangan si Suyon, alam ni Hongjun na dapat pabilisin ang paghihiganti. Pagkatapos, bumalik sila ni Suyon sa France at sa dating buhay nila. Sa bahay, tinawagan ni Hongjun si Secretary Nam para humanap ng lihim ni Han Tae-jun.
Tuwing nawawala ng kontrol si Hyungjun, may kausap siyang lihim na tao. Iminungkahi ng lihim na tao na hayaang mahuli ni Jungwoo ang ama niya mismo. Kinabukasan, bumalik din sa bansa ang nanggahasa sa anak ng cleaning girl. Sumakay siya sa taxi nang walang kaalam-alam na kamatayan ang katabi. Nang mapansin, naglabas ng stun gun ang babaeng tagalinis. Agad namang pinalibutan ng mga pulis ang kotse ng babae. Desperadong humingi ng tulong sa pulisya ang kriminal. Napilitang huminto ang kotse ng babaeng tagalinis. Lumapit si Jungwoo, inaliw ang babae na huwag magmadali at ipaubaya sa kanya. Ngunit gusto ng babae na ipaghiganti ang kanyang anak. Kahit pinayuhan, desidido siyang maghiganti at magpakulong sa pulisya. Sa oras na iyon, binabasa ni Jungwoo ang tala-arawan ng babae. Sa istasyon ng pulisya, naging malapit sila sa isa't isa. Wala nang magawa si Jungwoo para matulungan ang babae. Samantala, nanonood din ng balita si Soyeon sa bahay. Bigla niyang naalala ang kanyang ina. Nag-isip si Soyeon kung babalik ba siya sa kanyang ina. Naputol ang pag-iisip ni Soyeon nang pumasok si Hyungjun. Alam ni Hyungjun na nababagabag si Soyeon, kaya malumanay niya itong inaliw. Palabas na sana sila nang dumating ang madrasta ni Jungwoo sa pintuan. May-ari rin siya ng fashion store, kaya interesado sa mga disenyo ni Soyeon. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang tungkol kay Jungwoo. Nalaman ni Soyeon na nang nawala siya, itinakwil ni Jungwoo ang ama at inaalaga ng ina ni Soyeon. Gusto ni Jungwoo na mabawi ang mga pagkakamali sa anak niya. Lubhang nagulat si Soyeon nang malaman niya ang lahat. Sa bahay ni Han Tae-jun, hinahanap ni Secretary Nam ang mga lihim na dokumento. Ngunit paglabas niya, nakita siya ng anak na babae ni Han Tae-jun. Agad na tinawagan ng bata ang kanyang ama. Nang makaramdam ng mali, umuwi si Han Tae-jun at nakitang nawawala ang lihim na USB. Nabaliw si Han Tae-jun, utos niya ay hanapin si Secretary Nam. Samantala, nakipagkita si Secretary Nam kay Hyungjun. Gumawa sila ng huling kasunduan. Matapos ito, binalak ni Secretary Nam lumipat sa ibang bansa. Nag-text siya kay Jungwoo para magpaalam, inalagaan niya ito noon pa. Samantala, pumunta si Soyeon sa himpilan ng pulisya. Dumating din ang ina ni Soyeon, may dalang pagkain para kay Jungwoo. Nakita ni Soyeon ang malapit nilang ugnayan, kumpirma na inaalagaan niya ito. Gusto ng ina na bumalik si Jungwoo sa mayamang pamilya niya. Alam pala ng ina na buhay si Soyeon, ayaw ibunyag, kaya tinapos ang lahat. Sa huli, inamin na ayaw niyang may makaalam ng tunay na pagkakakilanlan ng anak. Alam ni Jungwoo ang dahilan at hindi niya ito maipaliwanag. Si Soyeon pala ang taong matagal na niyang hinahanap. Tumingin si Jungwoo sa mga alaala at bigla siyang napaiyak. Nakatayo si Soyeon, nanood, at nalulungkot din. Nang makita ni Jungwoo si Soyeon, hinabol niya ito agad. Tinanong ni Jungwoo kung bakit itinanggi ni Soyeon ang sarili. Iniisip niya kung talagang iiwan ni Soyeon ang kanyang ina. Hindi makasagot si Soyeon at umiyak sa sakit ng loob. Niyakap siya ni Jungwoo at inaliw. Umamin si Soyeon, ngunit pinakawalan siya ni Jungwoo. Umuwi si Soyeon kasama si Hyungjun. May mataas siyang lagnat. Nalungkot si Soyeon nang makita si Hyungjun na ganoon. Natakot si Hyungjun nang malaman na naalala na ni Soyeon ang lahat. Umiiyak siya, nagmakaawa kay Soyeon na huwag siyang iwan. Tiningnan ni Soyeon ang lalaki sa harap niya nang may pighati, kasama niya sa loob ng 10 taon at tumulong sa kanya sa hirap. Paano niya ito pababayaan? Tinatanong ni Jungwoo ang babaeng tagalinis na itinuturing niyang ina. Nang iligtas ng pulis ang rapist ng anak niya, nagmakaawa ang babae kay Jungwoo na patayin na lang ito. Pero agad na tumanggi si Jungwoo. Hindi niya magagawa yon dahil masyadong madali yon para sa kriminal. Paparamdam ni Jungwoo sa kanya ang guilt at paluluhurin sa harap ng tagalinis. Ang pinakamalupit na parusa ay ang parusa ng konsensya. Dapat mamuhay ang mga kriminal na may guilt. Naintindihan ito ng tagalinis, kaya nakipagtulungan kay Jungwoo at ikinuwento ang krimen. Nagpanggap siyang magandang babae para papasukin siya, tapos sinindihan hanggang mahimatay. Pagkatapos, itinali niya ito sa bathtub. Ngunit biglang may nagbukas ng pinto at pinilit siyang tumakas. Gayunman, hindi sinabi ng katulong kay Jungwoo ang detalyeng ito. Nang tanungin ni Jungwoo tungkol sa telepono ni Soyeon, wala raw alam ang katulong. Pagod na pagod si Soyeon kaya nakatulog matapos alagaan si Hyungjun buong gabi. Nagising si Hyungjun. Nang makita ang mukha ng mahal niya, nanginig si Hyungjun sa takot na mawala ito. Kailangan ni Hyungjun maghiganti agad at umalis ng Korea kasama si Soyeon. Nagsimula na ang plano ni Hyungjun. Gamit ang USB, kumalat ang balita na gumamit si Han Tae-jun ng mga ID ng customer para sa ilegal na pondo. Nagdulot ito ng kaguluhan sa bangko ni Han Tae-jun. Nawala rin ang perang naipon niya para sa proyekto ni Hyungjun. Ngayon, nasa mahirap na sitwasyon si Han Tae-jun. Sa bahay ng ina ni Soyeon, determinado si Hana na pigilan ang pagtataboy kay Jungwoo. Ipinangako kasi niya na hahanapin ang pumatay sa ama ni Hana. Pero para sa anak, desidido ang ina ni Soyeon na paalisin si Jungwoo. Ayaw niyang malaman ng iba ang bagong pagkakakilanlan ni Soyeon. Hindi pa umuwi si Jungwoo ng oras na iyon. Nasa istasyon pa siya ng pulisya, kausap ang tagalinis. Pinayuhan niya itong kalimutan ang nakaraan at huwag nang magpakasakit. Ayaw din ng anak niya sa langit na ganoon siya mamuhay at kalilimutan na rin ni Jungwoo si Soyeon. Sapat na ang makitang masaya si Soyeon ngayon. Kahit masakit at 10 taon siyang naghintay. Ngunit ngayon, kailangan na niyang bumitaw. Pagkatapos, tumawag si Hyungjun kay Jungwoo.
pumunta sa bahay para pag-usapan ang kaso ng yaya. Nang makita si Soyeon, hindi na tulad ng dati ang reaksyon ni Jungwoo, kalmado na siya nang humarap dito. Pagkatapos, kinausap ni Jungwoo si Hyungjun. Bago namatay, nagpautang ang yaya ng malaking halaga kay Han Tae-jun, ngunit bago makolekta lahat, namatay siya. May kaugnayan ba ang pagkamatay ng yaya kay Han Tae-jun? Pinatay ba niya ang yaya para iwasan ang pagbabayad ng malaking utang? Samantala, pinuntahan ni Suyeon ang kanyang ina. Sino bang anak ang hindi mangungulila sa kanyang ina? Nag-usap at umiyak ang mag-ina. Ngunit, ayaw pa rin ng ina na tawagin siyang nanay ni Suyeon. Gusto niyang mabuhay ng maayos si Suyeon ngayon. Pagkatapos pinaalis niya si Suyeon, nalilito rin si Suyeon at hindi alam ang gagawin. Kung pipiliin niya ang kasalukuyang masayang buhay, lagi siyang malulungkot dahil sa nakaraan. Ngunit kung babalik siya sa dating pagkakakilanlan, hindi niya maiiwan si Hyungjun. Lubhang nalilito si Suyeon sa ngayon. Paglabas ni Jungwoo, tinawagan niya agad ang kasamahan para imbestigahan muli ang pagkamatay ng yaya at bangko ng ama. Sa oras ding iyon, tumakbo si Han Tae-jun para hanapin si Hyungjun. Dumating si Han Tae-jun para magmakaawa kay Hyungjun ng kaunting oras. Dahil ang 20 bilyong puhunan sa Cambodia ay nabawi. Agad pumayag si Hyungjun na magpautang kay Han Tae-jun. Ito'y nagpasalamat ng lubos kay Han Tae-jun. Hindi alam ni Han Tae-jun na unti-unti siyang nahuhulog sa isang nakatatakot na planong paghihiganti. Pagka-uwi, nakatanggap si Han Tae-jun ng banta kasama ang baluktot na IV tube. Mga bagay ito na pag-aari ni Jin Kim na ina rin ni Hyungjun. Natakot si Han Tae-jun at agad nagmaneho para hanapin si Jin Kim. Lumabas na si Jin Kim ay hindi pinatay kundi ikinulong ni Han Tae-jun. Si Gang Kim ay kasalukuyang baliw na. Gayunpaman, hindi pa rin alam ni Hyungjun na buhay pa ang kanyang ina. Matapos ang unang hakbang, masayang pumunta si Hyungjun sa dating kainan ni Suyeon. Pagkatapos ay nag-text siya kay Suyeon para anyayahan ito. Gusto ni Hyungjun maranasan lahat ng nagustuhan ni Suyeon kasama siya. Ngunit si Suyeon ay may appointment sa madrasta ni Jungwoo. Gusto nitong kunin si Suyeon bilang designer para sa kanyang tindahan. Samantala, pinuntahan ni Jungwoo ang kanyang madrasta para magtanong tungkol sa bangko ng pamilya. Nagkataong nagkita sina Jungwoo at Suyeon sa design room. Sa malapitang pagkakatagpo, lumalalim ang kanilang damdamin. Mabilis na tumitibok ang kanilang mga puso. Ang unang pag-ibig ay patuloy na sumasakit sa puso at hindi maiwasan. Kahit 10 taon na ang lumipas, nasa puso pa rin ni Suyeon si Jungwoo, unang kaibigan at unang pag-ibig. Kaya nang makaharap si Jungwoo, nawala ng isip si Suyeon. Sumunod na lang siya sa dikta ng kanyang puso. Natunaw si Suyeon sa halik ni Jungwoo. Ang mainit na halik ay tulad ng una nilang halik sa bus noon. Maraming hindi maipaliwanag na damdamin, alam nilang mali ito. Kahit mali para kay Hyungjun, hindi sila makalas sa halik. Hanggang sa hinanap sila ng madrasta at tinawag si Hyungjun. Sa telepono, nalaman ni Hyungjun na kasama ni Suyeon si Jungwoo. Dahil dito, labis siyang nag-alala. Dati magkasamang pumunta sa parke sina Jungwoo at Suyeon. Tinanggap na rin ni Suyeon ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi na niya kayang labanan ang kanyang nararamdaman. Noon, magkasamang nakaupo sina Jungwoo at Suyeon sa swing. Maraming alaala ng kanilang 10 taong pag-ibig ang bumalik. Dati, maganda silang pares, ngunit ngayon ay hindi na pwede. Si Hyungjun ang laging nasa tabi ni Suyeon, nag-aalaga sa kanya. Si Hyungjun din ang umahon sa kanya sa kahirapan, kaya hindi siya maiwan ni Suyeon. Totoo man ang damdamin niya kay Jungwoo, mas mabigat ang utang loob kay Hyungjun, kaya umalis siya. Wala nang choice si Jungwoo kundi tanggapin ang pagiging kaibigan ni Suyeon. Pauwi, hindi pa rin siya makalma, kaya bumalik siya sa lugar na gusto niyang puntahan. Sa pagtingin sa kamera sa bahay, labis na nag-aalala si Hyungjun. Ang takot na iwanan ng mahal niya ang nagpabaliw kay Hyungjun. Sa oras na yon, nakarating na si Suyeon sa bahay ng kanyang ina. Mula sa kumikislap na ilaw, 214 na hakbang pabalik sa dating bahay niya. Nakita ang sulat para kay Jungwoo sa pader, umiyak pa rin si Suyeon. Bakit nga ba napaka-ironiko ng tadhana? Mula sa malayo, nanood si Hyungjun, pusong wasak sa pag-ibig. Nang kumuha ng telepono si Suyeon, umasa si Hyungjun. Hindi siya. Umiyak si Hyungjun sa kabiguan. Si Jungwoo pala ang tinawagan ni Suyeon. Ngunit natutulog si Jungwoo sa himpilan ng pulis. Patay ang telepono niya, di alam na tumawag si Suyeon. Kinabukasan, nakita ni Jungwoo ang 10+ tawag ni Suyeon. Nagpanik si Jungwoo, pero dahil nasa istasyon ng pulisya, di siya makatawag. Kasabay nito, dahil nakatanggap ng banta kahapon, alam ni Han Tae-jun na bumalik na ang anak ni Mrs. Kim. Kaya sinimulan niyang ilathala sa dyaryo na buhay pa si Mrs. Kim. Nabalitaan din ni Hyungjun at nalaman na buhay pa ang kanyang ina. Dahil dito, labis na sabik si Hyungjun na iligtas ang kanyang ina. Ngunit nang kumalma, naisip na baka bitag ito ni Han Tae-jun para siya ay mahuli. Sa oras na iyon, nakauwi na si Suyeon. Tumingin siya sa larawan nila ni Hyungjun. Pinagmamasdan ni Hyungjun ang bawat kilos ni Suyeon sa kamera. Nang marinig ang tawag ni Suyeon at Jungwoo, nabaliw sa selos si Hyungjun. Determinado siyang mabawi si Suyeon. Pagkatapos tawagan si Suyeon, nagdala ng cake si Jungwoo sa bahay niya. Masayang sumunod ang matalik na kaibigan ni Jungwoo. Hindi nila alam na nasa bahay pa si Hyungjun, nagmamasid sa bawat kilos sa nakakandadong silid.
Dahil aksidenteng nalaman ni Suyon na nawawala si Officer Kim kahapon, tinanong niya si Jungwoo tungkol dito ngayon. Sinabi rin niya na nang mawala si Suyon, na aksidente si Officer Kim habang hinahanap siya. Inakala ni Suyon na dahil sa kanya na aksidente si Officer Kim. Kaya naman labis na sinisisi ni Suyon ang kanyang sarili. Inaliw siya ni Jungwoo, sinabing tiyak na iimbestigahan niya ang lahat. Dumating din si Hyungjun at pinalayas ang dalawang opisyal. Bago umalis, sinabi ni Jungwoo na ang account ng yaya ay peke, gawa ng tao sa mental hospital, at nasa pangalan ng kanyang madrasta. Nagiging mas komplikado ang sitwasyon, pero determinado si Jungwoo na siya sa atin ito ng maigi. Pagkatapos sabihin yon, umalis na rin siya. Nang sila na lang ni Hyungjun, gusto siyang kausapin ni Suyon pero pinalayas siya nito. Dahil sa matagal na pinigilan na paninibugho, sumigaw si Hyungjun kay Suyon. Ito ang unang beses na nawalan ng kontrol si Hyungjun sa harap ni Suyon. Pagkatapos, nagpunta si Hyungjun sa madrasta ni Jungwoo ng mag-isa. Naroon din si Jungwoo. Nagpanik ang madrasta nang malaman na na-withdraw ang pera ng yaya sa pangalan niya. Umaasa siyang tutulungan siya ni Jungwoo na ipagtanggol ang sarili. Lumabas ang madrasta para makapag-usap sila, pero ayaw magsalita ni Jungwoo tungkol kay Suyon. Ayaw niyang madamay si Suyon sa gulo. Matapos sabihin iyon, umalis na si Jungwoo. Nag-imbestiga sila sa mental hospital, pero pinalayas sila ng direktor na kasabwat ni Han Tae-jun. Bago umalis, nakita ni Jungwoo ang isang kakaibang insidente at natagpuan ang larawan ng pamilya niya sa biktima. Kasabay nito, nakatayo si Hyungjun sa itaas at pinagmamasdan ang lahat. Gusto ni Hyungjun na imbestigahan at arestuhin mismo ni Jungwoo ang kanyang ama. Nakarating na si Suyon sa lumang dalisdis, sinisikap alalahanin kung sino ang pumatay kay Officer Kim. Tiyak na hindi niya patatawarin ang mamamatay tao na ito. Tinawagan ng direktor si Han Tae-jun tungkol sa sitwasyon sa ospital, hiniling burahin ang listahan. Nakita ni Jungwoo ang kahina-hinalang listahan, naghinalang may mali sa silid 302. Nang umalis ang direktor, lihim na pumasok si Jungwoo sa silid, ngunit walang tao. May larawan lang ng inang hawak ang kamay ng anak. Mabilis na kinuhanan ni Jungwoo ng litrato ang larawang ito. Sa oras na ito, sinusubukan ni Suyon makipagbati kay Hyungjun, ngunit humingi siya ng halik. Sa temang taong pagsasama, hindi tinanggap ni Suyon ang pagiging malapit kay Hyungjun. Ito na ang huling pagkakataon. Pinilit ni Hyungjun halikan si Suyon, ngunit umiwas pa rin siya sa malapit na ugnayan. Dahil dito, nabaliw siya at itinulak si Suyon palayo. Umalis si Suyon na luhaan. Kahit galit na sinabihan siya ni Hyungjun na tumigil, tumakbo pa rin si Suyon patungo sa trabaho ng kanyang ina. Nagkataong naroon si Jungwoo sa oras na iyon. Agad hinabol ni Jungwoo si Suyon nang makita niya ito. Tahimik niyang sinundan ito sa kalsada. Anumang binili ni Suyon, binili rin ni Jungwoo. Lumapit siya at inakbayan si Suyon habang naglalakad sila sa kalye. Habang magkahawak kamay, nakita ni Jungwoo ang sugat sa kamay niya. Agad na gustong umuwi ni Suyon. Sa daan pa uwi, patuloy niyang itinatago ang kanyang sugat. Alam ni Jungwoo ang hirap niya, kaya nagkunwari lang, pero talagang nagalit siya. Pag uwi ni Suyon, nakita niya si Hyungjun na naghahanda ng kanyang paboritong pagkain. Si Hyungjun ang unang gumawa ng hakbang para mag-ayos sila. Nang marinig na gusto ni Suyon bumalik sa ina, agad siyang pinigilan ni Hyungjun. Pagkatapos, ipinakita ni Hyungjun ang larawan ng kanyang ina sa diaryo. Ang nanakit sa ina ni Hyungjun ay gustong akitin siya para patayin. Noon pa, alam ni Han Tae-jun na tumakas si Hyungjun kasama si Suyon. Kung lumitaw si Suyon, malalaman ni Han Tae-jun kung nasaan si Hyungjun. Nailagay nito si Suyon sa mahirap na sitwasyon. Ayaw talaga ni Suyon na mapahamak si Hyungjun. Kinabukasan, para di awkward, nagkasundo silang magayos. Maagang gumising si Suyon para magluto para kay Hyungjun. Nagpasalamat si Hyungjun, sinabi mahal niya si Suyon. Pero binago niya ang usapan. Pagkatapos kumain, nagtrabaho si Suyon sa tindahan ng madrasta ni Jungwoo. Tinanggap ni Suyon ang pagiging designer para sa fashion store nito. Dahilan nito ay para manatili siya ng mas matagal sa Korea at makilala ang mga malapit kay Han Tae-jun. Kabaliktaran ng kanyang awkward na ekspresyon kay Hyungjun, masayang-masaya si Suyon kapag kausap si Jungwoo sa telepono. Kung hindi sila naghiwalay ng 10 taon, baka masaya na silang mag-partner ngayon. Matapos kausapin si Suyon, pinuntahan ni Jungwoo ang kanyang matalik na kaibigan para magtrabaho. Ayon sa investigasyon, ang gumawa ng kalokohan sa mental hospital ay nalunod o nasakal gamit ang tuwalya. Pagkatapos, kinaladkad ng estranghero ang biktima papunta sa bubong. Naghintay ang estranghero hanggang dumating si Jungwoo bago ibinaba ang biktima. Ibig sabihin, alam ng estranghero na darating si Jungwoo. Naisip ni Jungwoo si Hyungjun, pero hula lang iyon. May biktima kasi na nasakal gamit ang tuwalya. Nagpunta si Jungwoo sa cleaning lady para magtanong. Dahil ginamit na niya ang pamamaraang ito dati. Sa pagpupulong na ito, nalaman niya na dati, nang gawin ng cleaning lady ang krimen, may pumasok sa pinto. Dahil nakatago siya sa aparador, hindi niya nakita ng malinaw ang mukha ng pumasok. Pero narinig niya ang tunog ng mataas na takong, kaya naisip niyang babae ito. Nang hanapin ni Jungwoo ang kanyang ama, nagkataong nakilala niya si Hyungjun doon. Dahil wala si Han Tae-jun, kinailangan nilang umalis. Sa oras na iyon, napansin ni Jungwoo ang tunog ng tungkod ni Hyungjun. Talagang parang tunog ng mataas na takong.
Nang oras ding iyon, umuwi na si Han Tae-jun, kasama si Mrs. Kim. Dinala niya ito. Hinala niya na ang pagkamatay sa mental hospital ay babala mula sa anak ni Mrs. Kim, kaya kailangan niyang dalhin si Mrs. Kim sa katabing bahay para madaling bantaan. Ngunit di niya inasahan na tatawag ang anak para ibunyag ang lihim kay Jung-woo. Sa oras na yon, nasa kotse si Jung-woo kasama si Hyung-jun. Nang marinig ni Hyung-jun ang tawag, siya'y nag-alala. Posible kaya nabuhay pa ang kanyang ina at nasa kamay ng kaaway? Pagkatapos, pumunta rin si Jung-woo sa bahay ni Hyung-jun. Ngunit noon, iniisip lang ni Hyung-jun ang ina, kaya pinakausap niya si Jung-woo kay Suyon. Samantala, tiningnan ni Hyung-jun ang lumang artikulo sa dyaryo sa kanyang kwarto. Kung buhay nga ang ina, lahat ng plano niya ay mababaliwala. Paano kaya mailigtas ni Hyung-jun ang kanyang ina? Agad siyang nag-text sa lihim na tao para kumpirmahin ang tungkol sa kanyang ina. Para di maghinala, lumabas si Hyung-jun para salubungin si Jung-woo. Nang lumitaw si Hyung-jun, sabay tumunog ang tungkod niya at takong ni Suyon. Napansin ni Jung-woo na halos magkapareho ang tunog ng dalawa. Nang umupo silang tatlo para uminom, biglang pinadalhan ng kapatid ni Jung-woo siya ng larawan ng tiyahin, na larawan din ni Mrs. Kim. Si Hyung-jun na katabi niya ay labis na nag-aalala. Kahapon, sinabi ni Hyung-jun kay Suyon na nasaktan ng masamang tao ang kanyang ina. Kung makikita ni Suyon na buhay pa ang ina ni Hyung-jun, baka wala na siyang dahilan para makasama ito. Kaya't nagalit si Hyung-jun at di sinasadyang hinampas ng tungkod sina Jung-woo at Suyon. Agad niyakap ni Jung-woo si Suyon para protektahan, kaya nasugatan ang kanyang kamay. Napatay din ang telepono dahil dito. Mabilis na naghanap si Suyon ng bendahe. Agad na pinaalis ni Hyung-jun si Jung-woo. Pero ngayon talagang galit na si Jung-woo. Binalaan niya si Hyung-jun na gagawin niya ang lahat para mabawi si Suyon. Hindi na niya hahayaang makasama si Suyon sa mapangaping tulad ni Hyung-jun. Sa sandaling iyon, lumabas din si Suyon. Nakita niya ang dalawang lalaking may gusto sa kanya na nag-aaway, hindi alam ang gagawin. Galit siyang sumigaw at umalis. Nag-alala si Hyung-jun, di makahabol dahil sa pilay. Pero kaya ni Jung-woo. Natagpuan niya si Suyon sa gilid ng kalsada. Gusto ni Jung-woo iuwi si Suyon sa ina at mabuhay ng masaya. Ngunit hindi ganoon kadali ang sitwasyon. Ano ang dapat gawin ni Hyung-jun? Ang nasa gitna ay laging siyang pinakanahihirapan. Umiiyak si Suyon nang walang magawa. Niyakap siya ni Jung-woo nang may pighati. Samantala, naghihintay si Hyung-jun sa bahay para kay Suyon. Malaki ang bahay pero malungkot at walang laman. Magdamag siyang naghintay pero di bumalik si Suyon. Natulog si Suyon sa tindahan ng mananahi. Pumasok din si Jung-woo. Nangako siyang protektahan si Suyon habang buhay. Marahang ginupit niya ang buhok ni Suyon gaya ng dati. Nang makatulog si Jung-woo, nagising muli si Suyon. Maingat na tinakpan ni Suyon si Jung-woo ng kumot at umupo para magdisenyo. Tanging kapag nasisip-sip siya sa pagdodrawing ay hindi niya naiisip ang negatibong bagay. Kinabukasan, dumating ang kapatid ni Jung-woo para kunin ang blueprint para sa kanilang ina. Doon lang nalaman ng kapatid na nagpalipas ng gabi si Jung-woo kay Suyon, bagong empleyado ng ina. Tinawag pa niya ang pangalan ni Suyon habang natutulog. Labis itong ikinagalit ng kapatid. Para maiwasan ang gulo, kailangang hilahin siya pabalik ni Jung-woo. May 3 gwardiya sa gate ng bahay dahil hawak ni Han Tae-jun si Mrs. Kim. Pero di niya inasahan na dadalhin ng anak niya si Jung-woo sa bahay. Sa loob nakita ni Jung-woo si Mrs. Kim pero agad siyang dinala ng madrasta sa kwarto para di sila magkita. Maya-maya, may narinig na sigawan sa loob ng kwarto. May estranghero na pumasok sa bahay. Kinuha ng estranghero ang hawak na coil ni Mrs. Kim. Hinabol at nakipaglaban si Jung-woo sa estranghero. Ngunit dahil lumitaw ang nakababatang kapatid at naging hostage, napilitan si Jung-woo na hayaan ang estranghero na makatakas. Ang estranghero pala ay lihim na tauhan ni Hyung-jun. Agad na iniulat ng estranghero kay Hyung-jun na buhay pa si Kyung Kim. Sa panig naman ni Suyon, narinig ng anak ni Pulis Kim sa kasamahan ni Jung-woo na may kamukha raw ni Suyon noon. Kaya agad pinuntahan ni Hana si Suyon. Agad itinanggi ni Suyon ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi ni Hana na namatay ang kanyang ama dahil hinahanap si Suyon. Kaya kung buhay pa siya, galit na galit si Hana sa kanya. Labis itong ikinalungkot ni Suyon. Tinawagan niya agad si Jung-woo para mag-usap sa labas at kumalma. Ngunit may tawag si Jung-woo mula sa kasamahan na natagpuan na raw ang bangkay ni Secretary Nam. Agad na tumakbo si Jung-woo papunta roon. Pagdating ni Jung-woo, nalaman niyang dito, itinapon ng rapistang sinungaling ang bangkay ni Suyon. Malinaw na magkaugnay ang lahat. Natagpuan ni Jung-woo ang lihim na USB mula sa katawan ng sekretarya ni Nam. Sa himpilan, pinapanood ng lahat ang USB nang pumasok ang hepe. Gusto niyang ilipat ang kaso na ikinagalit ng kapitan dahil sa kanilang pagsisikap. Pero kahit anong sabihin, ayaw makinig ng hepe. Nagalit si Jung-woo at nakipagtalo sa kanya. Dahil hindi ito sumagot, tinanggal ng hepe si Jung-woo. Hindi na ito kailangan ni Jung-woo. Ibinalik niya ang tsapa at aroganteng umalis sa himpilan. Habang nag-iimpake, may tawag siya mula kay Soyon. Ngunit hindi boses ni Soyon ang narinig niya. Pumasok pala ang tauhan ni Hyung-jun, ninakaw ang telepono ni Soyon, at tinawagan si Jung-woo. Pinatugtog niya ang usapan ng ama ni Jung-woo at direktor ng mental hospital. Dito, nalaman ni Jung-woo
na ang pagkawala ni Suyun 10 taon na ang nakalipas ay may kaugnayan sa direktor at pasyente sa silid 300 nose. Nang maramdamang may mali kay Suyun, agad tumakbo si Jungwoo para hanapin siya. Sa oras ding iyon, nakatanggap si Suyun ng kakaibang USB. Ipinasok niya ito sa computer at binuksan. Sa loob nito ay may recording ng isang estranghero. Nagpanik ang estranghero at umaming pinalabas niyang patay si Suyun dahil pinilit siya ni Han Tae-jun. Nang marinig ito, unti-unting nagbalik ang mga alaala ni Suyun. Naalala niyang dinakip siya ng estranghero at kinuha ni Hongjun. At ang nakasakit sa binti ni Hongjun ay ang ama ni Jungwoo. Ang tawag kay Jungwoo at recording kay Suyun ay parehong plano ni Hongjun. Nais ni Hongjun na ilagay si Jungwoo sa sitwasyong personal niyang ikulong ang ama at ipakita kay Suyun ang panganib. Kung di babalik kay Hongjun, masasaktan siya ni Han Tae-jun. Kasabay nito, nagpakita ang lihim na tauhan ni Hongjun. Ang taong ito ay bodyguard ni Han Tae-jun. Utos ni Hongjun. Kung di babalik si Suyun, dalhin siya pabalik kahit patayin pa. Ang di makuha ni Hongjun, wala ring ibang makakakuha. Ngunit maya-maya, bumalik nga si Suyun. Ang kaawa-awang hitsura ni Hongjun ay nagbigay guilt kay Suyun. Pagdating sa sastre at di nakita si Suyun, tumakbo si Jungwoo kay Hongjun. Nang makitang paparating si Jungwoo, mas hinigpitan ni Hongjun ang yakap kay Suyun. Iginiit ni Jungwoo na manatili sa bahay ni Hongjun para bantayan si Suyun. Kahit galit na galit si Hongjun, wala siyang magagawa. Sa silid, patuloy na tinatanong ni Suyun si Hongjun kung sino ang may gawa nito sa kanyang binti. Ngunit nagkunwari siyang hindi maalala. Sinabi rin ni Hongjun, kung alam ko kung sino, gagawin kong magdusa ang kanyang mga inapo tulad ko. Natakot si Suyun dahil si Han Tae-jun at anak niyang si Jungwoo ang tinutukoy ni Hongjun. Pagbalik sa Korea, akala lang ni Suyun na pumunta si Hongjun para pumirma ng kontrata, kaya sinundan niya para alagaan ito. Hindi alam ni Suyun na may madilim na plano si Hongjun. Hawak ang USB na naglalaman ng mga krimen ng ama ni Jungwoo. Nag-aalinlangan si Suyun kung ibibigay ba ito kay Jungwoo o hindi. Ngunit pagkatapos mag-isip, napagpasyahan niyang itago ito. Kinabukasan, dahil nasira ang opisina ni Suyun, inutusan ni Jungwoo ang mga kasamahan na suriin ang silid para sa mga pandinig o mini camera. Pagkatapos, umuwi si Jungwoo para mag-imbestiga. Kahit kailangang pusasin ng ama, kailangan niyang ihayag ang totoo. Pag-uwi, umupo pa rin siya sa hapag kahit tinanggihan ng lahat, kaya napilitang tanggapin siya ng ama. Dahil dito, nagalit ang madrasta at gustong umalis. Ngunit hindi niya inasahan na pipiliin ng asawa ang anak kaysa sa kanya. Wala siyang choice kundi manatili. Pagka-uwi, agad nagsimula si Jungwoo ng investigasyon. Siniyasat nila ang mental hospital kung may kaugnayan sa pagkidnap sa kanya 10 taon na ang nakalipas. Nang ihatid ang ama, napansin niyang katulad ng intruder ang sugat at taas ng bodyguard. Kaya pinaimbestigan niya ang background ng bodyguard sa kanyang team. Pagkaalis ng ama, tumakbo siya sa kwarto nito para maghanap ng impormasyon, ngunit wala siyang nakita. Kaya nagpunta si Jungwoo para makita si Suyun. Sila'y parang mag-asawa sa LDR nang una silang magkita. Habang nag-uusap, ipinakita ni Jungwoo ang larawan ng tiyahin. Nagulat si Suyun nang makita na ito pala ang ina ni Hongjun. Hindi ba't pumanaw na ang ina ni Hongjun? Agad na tinawagan ni Suyun si Hongjun. Noon, pumunta si Hongjun kay Han Tae-jun para makita ang ina. Pagkatapos kausapin ang madrasta, pumunta siya sa kwarto ng ina. Nalungkot siya nang makita ang ina na nababaliw pagkatapos ng 10 taon. Sa oras na iyon, dumating din si Suyun. Nang makitang nag-aalala si Hongjun, agad niya itong niyakap. Ang kalagayan ni Hongjun ay nagdulot ng pagdududa sa madrasta. Pinuntahan ni Jungwoo ang dating pulis na nag-imbestiga kay Suyun. Dito, nakahanap si Jungwoo ng maraming ebidensya, kabilang ang lata ng tubig at larawan ng yaya. Sinimulan ni Jungwoo na alalahanin at iugnay ang lahat ng nangyari. Napagtanto ni Jungwoo na ang batang nasugatan noon ay ang kasalukuyang Hongjun, kaya agad na tumakbo si Jungwoo pauwi. Pagkatapos, ay mabilis niyang pinahinto ang kotse ni Hongjun. Gusto ni Jungwoo na sumama si Suyun, pero pinili nitong kausapin si Hongjun. Naalala ni Suyun ang lahat ng nangyari dati. Bago umalis, walang sinumang nag-iwan kay Suyun. Si Jungwoo, Officer Kim, at nanay ni Suyun ay nagsikap hanapin siya. Pero nagsinungaling si Hongjun na walang nagmamahal kay Suyun. Dahil dito, nalungkot si Suyun at sumuko sa lahat. Sobrang nalungkot si Suyun kaya nawala ang alaala niya. Ngayon, hindi natiwala si Suyun kay Hongjun. Gusto umalis ni Suyun, pero mahigpit siyang hinawakan ni Hongjun. Sa galit, inamin ni Hongjun na siya ang pumatay sa rapis ni Suyun. Nang makalaya, ninakaw nito ang telepono ni Suyun at pinantan siya. Nakita ni Jungwoo si Suyun na kinaladkad. Nais niyang buksan ang pinto para iligtas siya, pero hindi niya magawa. Sa loob ng kotse, sobrang nagulat si Suyun kaya hindi siya makapagsalita. Nang makitang tulala si Suyun, pinakawalan na siya ni Hongjun. Agad na dinala ni Jungwoo si Suyun sa kanyang ina. Matapos marinig ang lahat, pumayag si Hana na patawarin si Suyun at panatilihin siya sa pamilya, habang kasama na ni Suyun ang kanyang ina at si Jungwoo.
Jungwoo, nababaliw si Hyungjun, sinisira ang kanilang mga litrato. Umupo si Hyungjun sa sahig at umiyak ng malakas. Ang pagkawala ni Suyeon ay nangangahulugan na nawalan ng lahat si Hyungjun. Ang labis na pag-ibig ay maaaring magdulot ng puot. Kinabukasan, umuwi si Jungwoo at pinisita ang kanyang tiyahin. Hindi pa rin alam ni Jungwoo na siya ang ina ni Hyungjun, kaya nangako siyang hahanapin ng anak para sa tiyahin. Matapos mag-imbestiga, nalaman ng kaibigan ni Jungwoo na peke ang kasalukuyang pagkakakilanlan ni Hyungjun. Naghihinala na rin si Jungwoo na anak ng tiyahin niya si Hyungjun, pero walang matibay na ebidensya para kumpirmahin. Akala ni Jungwoo ligtas na si Suyeon sa piling ng ina, kaya umalis siya ng walang pag-aalala. Pero bumalik si Suyeon para hanapin si Hyungjun. Gusto ni Suyeon aliwin si Hyungjun, pero aksidente niyang natuklasan ang lihim na silid. Pagpasok sa bahay, nakita ni Suyeon ang mga lumang balita tungkol sa kanya at pamilya ni Jungwoo. Bigla na lang nagsara ang pinto. Nagbukas ang screen ng kamera. Nagulat si Suyeon. Nalaman niyang sinusubaybayan pala siya sa lahat ng oras. Sa kamera, nakita at narinig ni Suyeon ang usapan ni Hyungjun at madrasta ni Jungwoo. Hinanap pala niya si Hyungjun para makipagtulungan. Bibigyan siya ni Hyungjun ng pera para tumakas sa Japan kasama ang anak, kapalit ng pagbabalik ng ina niya. Sinabi rin niya na dahil sa ina ni Hyungjun kaya dinukot si Suyeon. Narinig ni Suyeon ang pangungusap na ito. Nakita niya si Hyungjun na nagbigay ng lason sa alak ng madrasta ni Jungwoo. Nag-alala siya pero wala siyang magawa. Samantala, dinala ng bodyguard si Han Tae-jun sa diumano'y pagpupulong kay Hyungjun, ngunit sa totoo'y sa isang liblib na lugar. Nang mapagtanto niyang nabitag siya, binugbog siya ng bodyguard hanggang mawalan ng malay. Sa sandaling iyon, dumating si Jungwoo na matagal nang humahabol sa kanya. Sinubukan ni Jungwoo na labanan ang bodyguard, ngunit kakaiba, hindi ito lumaban. Dinala ni Jungwoo ang bodyguard sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon. Inamin ng bodyguard na lahat ng pinatay niya ay utos ni Suyeon. Tinawagan agad ni Jungwoo si Suyeon, pero narinig lang niya ang nakarecord na boses nito. Inamin ni Suyeon na siya ang may gawa. Lahat ng ito ay plano ni Hyungjun. Lahat ng ebidensya ay nakaturo kay Suyeon. Agad na kinuha ni Jungwoo ang baril ng kasamahan at hinanap si Suyeon. Sa oras na ito, pinalaya si Suyeon mula sa lihim na silid. Nakita niya ang madrasta ni Jungwoo na walang malay. Ginising niya ito, ngunit nalagyan ng dugo ang kanyang katawan. Nang buksan ang computer, nalaman niyang gusto ni Hyungjun na siya ang sisihin sa lahat. Dumating si Jungwoo kasabay ng pagdating ng mga pulis. Para protektahan ang mahal niya, handa si Jungwoo na itutok ang baril sa kasamahan. Pagkatapos, tumakas sina Jungwoo at Suyeon. Nang umalis sila, pumasok agad ang mga pulis sa bahay ni Hyungjun para mag-imbestiga. Lahat ng sirang gamit ay nailinis na ni Hyungjun. Tinawagan ni Jungwoo ang mga kasamahan at sinabi ang tungkol sa lihim na silid. Posibleng nasa loob si Hyungjun, natagpuan nga siya roon, ngunit lasing siya. Pinalitan din ng stock screen ang screen ng camera. Ginamit ni Hyungjun ang pagiging lasing at pagtulog sa silid bilang alibi. Pagkatapos dalhin sa istasyon ng pulisya, nagtulungan ng mahusay si Hyungjun at ang bodyguard. Nagkunwari silang hindi magkakilala at sinisi nila si Suyeon sa lahat. Samantala, dinala ni Jungwoo si Suyeon sa tailor shop. Ang madrasta ni Jungwoo ay dinala rin sa emergency room. Umuwi si Han Tae-jun at hindi nakita si Mrs. Kim. Ang lihim na cabinet ay ninaransak din, may bantana na iwan tulad ng dati. Sa wakas, napagtanto niyang anak pala ni Mrs. Kim, si Hyungjun. Samantala, tumakas sina Jungwoo at Suyeon sa bahay ng tiyuhing pulis na kakilala ni Jungwoo. Ikinuwento ni Suyeon kay Jungwoo ang lahat ng alam niya mula sa USP na natanggap. Una, inutusan ng ama ni Jungwoo ang kriminal na magulat ng pekeng pagkamatay ni Suyeon. Pangalawa, si Hyungjun ang pumatay sa rapist, hindi ang cleaning lady. Pinalayas lang siya ng cleaning lady at nagtago sa aparador nang may dumating na estranghero. Lihim na pinatay ng estranghero ang rapist at umalis, iniwan ang sala sa cleaning lady. Pangatlo, tiyahin ni Jungwoo ang ina ni Hyungjun, nakasangkot din sa pagkidnap ni Jungwoo at Suyeon noon. Bumagsak ang loob ni Jungwoo nang marinig ito. Hindi niya inasahan na ang ama niya pala ang may kagagawan ng lahat. Ginawang baliw ng ama niya ang ina ni Hyungjun at pilay ang binti nito. Kaya nagalit si Hyungjun at ngayon ay naghihiganti sa lahat. Sa panig ni Mrs. Kim, lumabas na dinala siya ni Hanna para tumira kasama ng ina ni Suyeon. Nang makita ang litrato ni Jungwoo, si Mrs. Kim ay nabaliw, kaya pinakalma siya ng ina ni Suyeon at pinatulog. Akala ni Hyungjun kasama pa ng ina niya si Han Tae-jun, pero akala ni Han Tae-jun, kinuha ni Hyungjun ang ina niya. Alam nila ang kahinaan ng isa't isa, kaya walang nangahas na kumilos ng pabigla. Gusto ni Hyungjun na paghirapan ni Han Tae-jun ang anak niya sa pagsisi kay Suyeon sa krimen. Dahil si Suyeon ang pinakamamahal ni Jungwoo. Sinundan at iniulat sa kasamahan ni Jungwoo ang pagkikita ng dalawa. Pansamantala, sinusubaybayan lang ng pulis ang bawat galaw ni Hyungjun para makakolekta ng ebidensya. Sa sandaling ito, nagkaroon sina Jungwoo at Suyeon ng maikling mapayapang sandali. Kahit may bagyo sa labas, kapag kasama mo ang mahal mo, mapayapa ang lahat.
Sa oras na ito, alam ni Hyungjun na kasama ng kanyang ina ang ina ni Suyeon. Nakita niyang inaalagaan ang kanyang ina, kaya ayaw iuwi ni Hyungjun dahil baka magpanik ulit ito. Tahimik na ibinalik ni Hyungjun ang kahoy sa lumang pulseras ng ina, saka umuwi at nagkulong sa kama, labis na nalulungkot. Nabalitaan din ni na Jungwoo at Suyeon na gising na ang madrasta ni Jungwoo, pero sinisi nito si Suyeon at inihayag ang kanilang taguan. Talagang dumating ang mga pulis sa kanilang lugar. Sumama rin si Hyungjun. Ibinalik ni Suyeon ang kwintas kay Hyungjun. Hindi makapaniwala si Suyeon na ang kamay na nagligtas sa kanya ay pumapatay na. Medyo nalungkot si Hyungjun dahil dito. Sandali, nag-isip si Hyungjun kung tama ba ang ginagawa niya. Hinawakan ni Jungwoo ang kamay ni Suyeon at pumunta sa pulisya. Sasamahan niya ito sa mahirap na panahong ito. Sa tabi ni Jungwoo, medyo napanatag din si Suyeon. Dinala si Suyeon sa pulisya para sa interogasyon, kaharap ang bodyguard. Iginiit pa rin niyang protektahan si Hyungjun at sinisi si Suyeon. Sa bahay, nabaliw si Hyungjun dahil nawala si Suyeon. Kung hindi siya bumalik para maghiganti, kasama pa rin niya si Suyeon. Nakitang nahihirapan si Suyeon, tinanong ni Jungwoo ang madrasta kung bakit nagsinungaling. Ngunit dahil siya'y binantaan, hindi siya nagsalita. Wala nang magawa si Jungwoo kundi umuwi. Nakita si Jinan Yung. Nakaupo si Kim sa harap niya. Agad na alala ni Jungwoo ang sinabi ni Suyeon na si Mrs. Kim ay sangkot sa kaso ng kidnapping ilang taon na ang nakalipas. Nang marinig ang pangalan ni Jungwoo, natakot si Mrs. Kim at umalis agad. Pagod na niyakap ni Jungwoo ang ina ni Suyeon. Inaliw din siya nito na magiging maayos ang lahat. Agad na bumalik si Jungwoo sa himpilan ng pulisya. Kailangang imbestigahan muli ang kaso 10 taon na ang nakalipas. Habang maingat na sinusuri ng team ang bawat detalye, dumating ang ina ni Suyeon may dalang pagkain. Pagkatapos, pinayagan ang ina ni Suyeon na makita ang anak. Ngayon pinatawad na nila ang isa't isa sa mga nagdaang pagkakamali. Naniwala ang ina ni Suyeon na ang kabutihan ng anak ay mapapatunayan at siya'y palalayain. Dahil tapos na ang detention at walang ebidensya, pinalaya si Suyeon pauwi. Pagdating sa bahay, agad pinuntahan ni Suyeon si Mrs. Kim. Ang alaala ni Kim ngayon ay parang bata. Pero malinaw pa rin niyang naaalala si Hyungjun. Umaasa si Suyeon na mabilis siyang gumaling para makabalik kay Hyungjun. Alam niyang malungkot ito. Kinaumagahan, dinala ni na Suyeon at ng kanyang ina si Mrs. Kim para mamili ng mga gamit. Nang marinig ang tunog ng takong, natakot si Suyeon at naalala ang tungkod ni Hyungjun. Sa oras na yon, nakatayo si Hyungjun sa malayo at pinagmamasdan sila. Gusto pa rin ni Hyungjun na dalhin ang kanyang ina at si Suyeon pabalik sa France. Samantala, sinisiyasat ng pulisya ang background ni Hyungjun sa France. Inampun siya ng mayamang pamilya, pero naaksidente ang mga magulang na umampon sa kanya. Ang dahilan ay natigil sa preno ang lata ng tubig katulad ng kaso ni Police Kim noon. Ngayon, ihahambing ng pulis ang mga bakas daliri sa dalawang lata at sa kay Hyungjun. Kung magkatugma, agad nilang maaaring arestuhin si Hyungjun. Sa bahay ni Suyeon, habang lahat ay natutulog, si Gyeongger Kim ay muling nagising. Sa pagtingin sa bintana, biglang bumalik ang kanyang mga alaala. Hindi sinasadya, si Gyeongger Kim ay lumabas ng bahay. Unti-unti niyang naaalala ang lahat. Umiiyak siya sa sakit. Natatanto ang kanyang pagkakamali. Si Hyungjun sa bahay ay nag-iisa rin. Kaharap ang batang sarili, nahulog na si Hyungjun sa isang kumunoy. Ngayon, hayaan na lang niyang lumubog pa ito. Hindi susuko si Hyungjun sa plano ng paghihiganti. Sa oras na yon, nagising si Suyeon. Hindi nakita si Gyeongger Kim. Nagpanik si Suyeon at naghanap. Naghiwa-hiwalay silang naghanap kay Gyeongger Kim sa mga kalye. Mabuti na lang, natagpuan ni Suyeon si Gyeongger Kim na nakakulot sa isang sulok. Naalala na niya ang lahat ng buo. Nagmakaawa siyang makita ang kanyang anak. Agad pinuntahan ni na Suyeon at Jungwoo si Hyungjun. Pero tumanggi pa rin siyang makita ang kanyang ina. Akala niya gusto lang nila siyang aminin ang nakaraan at ibalik para magbayad sa mga kasalanan. Dahil sa sakit ng hindi makita ang anak at guilt sa nakaraan, si Mrs. Kim ay labis na nalungkot kaya tuluyan nang iniwan ang mundong ito. Sina Suyeon at Jungwoo ay bumisita sa kanya sa huling pagkakataon. Nang umalis sila, dumating si Hyungjun. Hindi nalungkot si Hyungjun sa pagkamatay ng ina, kundi sinisi pa ito sa mga nangyari. Nang mga oras na iyon, tumawag ang mga kasamahan ni Jungwoo para sabihing natuklasan nila ang tunay na pagkakakilanlan ni Hyungjun. Nag-text din ang kapatid na babae ni Jungwoo na nagsabi ng totoo ang kanyang madrasta. May sapat ng ebidensya para arestuhin si Hyungjun. Alam ni Hyungjun ito, pero sa halip na tumakas, hinarang niya ang kotse ni Jungwoo. Dinala ni Hyungjun ang kanyang mga tauhan para kunin si Suyeon. Gusto ni Hyung na umalis si Suyeon sa Korea kasama niya. Nasa depensiba sina Suyeon at Jungwoo. Pinalibutan ng maraming armadong thugs ang kotse ni Jungwoo. Halos hindi nakaalis si Jungwoo sa pagkubkob. Mabutit dumating ang pulis, kaya pinalibutan ng mga tulisan ang kotse nito para makaalis si Hyungjun. Ngunit ito'y plano lang para makagambala. Sumakay si Hyungjun sa bisikleta papunta kay Suyeon. Sumigaw si Suyeon sa takot. Mabutit bumalik si Jungwoo sa tamang oras. Hinabol ni Jungwoo si Hyungjun, pero pinigilan siya ng mga tauhan nito. Nakita lang ni Jungwoo ang pag-alis ni Hyungjun. Ngunit noon, nakuha na ni Jungwoo ang bag ni Hyungjun. May USB sa loob, pero di alam ni Jungwoo kung ano yon. Ayon sa investigasyon, may sakit sa pag-iisip si Hyungjun. Kaya minsan mahal niya si Suyeon, minsan sinasaktan niya ito. Ngayon, nagtago si Hyungjun sa silid at nababaliw na.
Tinawag niya si Han Tae-jun, hiningi si Suyon o di niya ibabalik ang pera. Sa oras na yon, nalaman ni Jungwoo ang lahat mula sa madrasa. Ang kasakiman ng ama ni Jungwoo sa pera pala ang dahilan ng trahedyang nangyari sa kanila ni Suyon. Lumapit si Jungwoo sa kanyang ama nang may pighati. Tinanong niya kung may iba pang mahalaga bukod sa pera, pero para kay Han Tae-jun, sapat na ang pera. Ang buhay ng tao ay basura lamang para sa kanya. Nang marinig ito, nadurog ang puso ni Jungwoo. Alam niyang hindi na mailigtas ang kanyang ama. Kailangan niyang personal na ikulong ang kanyang ama. Samantala, di matanggap ni Hyungjun na iniwan siya ni Suyon kaya nagmaneho siya papunta sa bahay nito. Pero di makakilo si Hyungjun dahil nasa ilalim ng proteksyon ng pulis si Suyon. Hindi alam ni Suyon ang panganib na nakaabang. Nagpunta pa rin si Suyon sa parke kasama si Jungwoo para maglaro. Masaya sila na parang mga bata. Nais nilang manatili ang sandaling iyon at sana'y hindi nangyari ang pagkidnap. Kung ganoon, magiging perpekto sana ang lahat ngayon. Kinabukasan, naghanda si Jungwoo ng singsing para mag-propose kay Suyon. Nangako sila na kapag unang umulan ng niyebe, ikakasal na sila. Balik tayo sa kasong kailangang lutasin. Kailangan ni Suyon na patuloy na pumunta sa pulis para harapin ang bodyguard. Matigas pa rin ang loob niya kay Hyungjun. Samantala, nahanap ni Jungwoo ang taguan ni Hyungjun. Yun ang maliit na bahay mula noon. Nang pumasok si Jungwoo, ikinulong siya ni Hyungjun mula sa labas. Pinilit siya ni Jungwoo, pero di nakinig si Hyungjun at umalis. Hinabol din siya ng mga pulis. Para di makatakas si Hyungjun, binaril siya sa binti, pero nakatakas pa rin. Pumunta si Hyungjun sa lawa. Baliw, iniisip si Suyon. Dahil sa labis na pagmamahal, naging puot ang nadama niya. May baril siya at may masamang balak. Sa oras na yon, dumating si Han Tae-jun para makita si Suyon, para makakuha ng ebidensya laban kay Han Tae-jun at arestuhin siya. Sumama si Suyon sa kanya, pero hindi niya kinalimutang sabihan si Jungwoo. Pagkatapos, inilayo ni Han Tae-jun si Suyon para makaiwas sa pulis, umupa siya ng pickup truck para harangan ang sasakyan ng mga ito. Pagdating ng pulis, nadala na ni Hyungjun si Suyon. Mabuti na lang may dalang GPS si Suyon kaya nahanap ni Jungwoo ang lugar. Ito ang abandonadong bahay kung saan dinukot sila ni Suyon at Jungwoo noon. Nag-iwan ng masakit na alaala ang lugar na ito kay Jungwoo. Tinipon niya ang lahat ng kanyang tapang at pumasok sa loob. Sa loob, nakaupo si Suyon sa harapan niya mismo. May hawak na baril si Hyungjun at nakaupo sa tabi niya. Pinilit ni Hyungjun si Jungwoo na umupo sa harapan ni Suyon. Samantala, dinala ng mga pulis si Han Tae-jun sa himpilan. Tumanggi pa rin siyang umamin sa kasalanan. Inisip pa rin niyang kukuha siya ng magaling na abogado para makapagpiyansa. Pumunta rin sa istasyon ng nanay ni Suyon. Nang makita na ang masamang amay pera lang ang pakay at walang malasakit sa anak, nagalit ang ina ni Suyon at sinimulan siyang sumpain. Sa bodega, naalala ni Suyon ang pagkakidnap noon at ang pagtakas ni Jungwoo, iniwan siya. Masakit na binawi ni Suyon ang lahat ng alaala. Labis na natuwa si Hyungjun nang makita yon. Inamin ni Jungwoo na nagkamali siya noon. Lagi siyang pinahihirapan ng konsensya at ngayoy hindi na niya pababayaan si Suyon. Nang makitang nag-aalinlangan si Suyon, itinutok ni Hyungjun ang baril sa kanya. Nagmakaawa si Hyungjun kay Suyon, ngunit hindi man lang siya tiningnan nito. Sa oras na iyon, napaligiran na ng pulisya ang lugar. Lalo itong nagpagalit kay Hyungjun. Nagpaputok si Hyungjun ng babala. Ikinabahala ito ni Suyon. Pilit hinihikayat ni Suyon si Hyungjun na bumitaw sa paghihiganti at mamuhay ng normal. Nang kumalma si Hyungjun, napansin niya na may sniper na nakatutok sa kanya. Agad na itinutok ni Hyungjun ang kanyang baril kay Suyon muli. Ginawang hostage ni Hyungjun si Suyon. Para protektahan si Suyon, tumayo si Jungwoo sa harap ng sniper. Nang nalihis ang atensyon ni Hyungjun, nakatakas si Suyon. Pagkatapos, tumayo siya sa harap ni Jungwoo. Habang pinapakalma ni Suyon si Hyungjun, lalo itong nagwawala. Nang magpaputok si Hyungjun, sinalo ni Jungwoo ang bala para kay Suyon. Nang bumagsak si Jungwoo, pumasok ang mga pulis. Matagumpay na nasakote ng pulis si Hyungjun at pinigilan ang pagpapakamatay. Agad na dinala si Jungwoo sa ospital. Ang insidente ay naibalita sa diaryo. Muling lumabas ang mga krimen ni Han Tae-jun mula 9 taon na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, mahirap na siyang makatakas. Nakaligtas din si Jungwoo sa panganib. Nang magising, nakita niya ang taong kanyang minamahal. Masayang nagyakap ang dalawa. Sa wakas, tapos na ang lahat. Nakabalik sina Jungwoo at Suyon sa kanilang tahimik na buhay. Pagkatapos, binisita ni Jungwoo ang kanyang ama. Kahit walang sinabi si Han Tae-jun, alam ni Jungwoo na nagsisisi siya sa loob-looban. Pagkatapos, isinama ni Jungwoo si Suyon para bisitahin si Hyungjun sa mental hospital. Dahil sa matinding pagkabigla, naging parang bata ang pag-iisip ni Hyungjun. Mabuti yan. Ang hindi pag-alala ay hindi na magpapahirap sa'yo. Lumabas sina Jungwoo at Suyon nang unang umulan ng niebe. Kailangan din nilang tuparin ang pangakong magpakasal. Magkahawak kamay silang tumakbo sa simbahan para mangakong maging masaya. Kumuha rin sila ng litrato para mapanatili ang sagradong sandaling iyon. Nakita ng ina ni Suyon ang larawan ng kasal at labis na natuwa. Nalaman din ng madrasta ni Jungwoo ang balita. Taos-puso rin niyang binasbasan sina Jungwoo at Suyon. Nagreklamo ang mga kasamahan ni Jungwoo nang malaman na may asawa na siya. Tinawagan ni Jungwoo ang ina ni Suyon para magpasalamat at humingi ng pahintulot. Agad namang pumayag ang ina ni Suyon. Sa huli, ipinakita ng kwento na kahit gaano kasakit ang nakaraan, may pag-asa pa ring maghilom ang puso.
Hindi man tuluyang mawala ang mga sugat, natutunan ng mga tauhan na harapin ang sakit, magpatawad at magpatuloy sa buhay. Sa pagpili ng pagmamahal kaysa sa paghihiganti, natagpuan nila ang kapayapaan at panibagong simula. Isang masayang paalala na sa kabila ng lahat ng unos, laging may liwanag na naghihintay sa dulo, dala ng pag-ibig, pagtanggap at matatag na loob.